Iniisip ng lahat na nakuha niya ang IQ ng isang basang medyas at ang emosyonal na lalim ng isang poodle. Ngunit ang insultong ito ay lumabas na ang napili at ang pinaka-promising na sundalo ng Farsburg Empire. Si Tida Klein ay ipinanganak sa isang mundong puno ng digmaan at karahasan. Pumunta siya sa Farsburg Empire's Military Academy, kung saan sinasanay ang pinakamahuhusay na estudyante para tulungan ang Empire na manalo sa mga laban. Ang walang kaalam-alam na tanga na ito ay parang sirang laruan, na laging tinatamaan ng sarili niyang kalunos-lunos na kwento, at walang alaala ng kanyang nakaraan. Kaya, tinatawag siyang alipin ng lahat at tinatrato siyang parang tae. Ngunit sa kabutihang palad, may kaibigan si Taito na nagngangalang Mikage at pareho silang hindi mapaghihiwalay. Lumalabas na sina Tego at Mikage ay kabilang sa mga elite ng klase na 315 napiling ipagtanggol ang Hoburg Fortress. Ang nangungunang klase ng militar sa akademya ay dadalo sa pagsusulit sa pagtatapos at ipapakita ang kanilang mga kasanayan sa Ziphon. Nang matapos ang klase, tumakbo si Mikage kay Taito na nagtatanong kung kinakabahan siya para sa pagsusulit sa pagtatapos, ngunit sinampal siya ni Taito sa mukha na nagsasabing hindi siya kinakabahan. Ipinahayag ni Mikage na alisin niya ang pagsusulit sa pagtatapos, sasali sa Imperial Army, at ililigtas ang kanyang pamilya. Nang tanungin niya kung wala pa ring naalala si Taito tungkol sa kanyang pamilya, sumagot siya na paulit-ulit lang siyang nakakaranas ng parehong bangungot. Sa gabi bago matulog, sinabi ni Taito kay Mikage na bago siya pumasok sa akademya, isa lamang siyang alipin sa labanan na walang pamilya, ngunit si Mikage ay naging matalik niyang kaibigan palagi. Nang marinig ito, nagsimulang umiyak si Mikage na parang sanggol na nagsasabi na talagang masaya siya na nagbuka si tita sa kanya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Taito na ipangako sa kanya na kung sakaling magkaroon sila ng gulo sa larangan ng digmaan, hindi nila iiwan ang isa't isa at mamamatay silang magkasama. Kinabukasan, nasa iisang team sina Mick at Tito at maya-maya lang ay nagsimula na ang pagsusulit sa pagtatapos. Sinabi sa kanila ng in-charge ng pagsusulit na kailangan nilang talunin ang kriminal at patayin ito bago sila tuluyang patayin ng Hulk. Ngunit kung hindi nila magawang patayin siya o iwanan ang kanilang mga kasamahan sa koponan, babagsak sila sa pagsusulit. Ang kriminal ay lumabas na isang malaking higante na mukhang isang makinang pangpatay. Si Mikage at ang hangal na kakampi ni Taito na si Shuri ay kaswal na nagsabi na dudurugin nila ang kriminal sa lalong madaling panahon, ngunit kinatok ng kriminal ang isa sa kanyang mga kaibigan at hiniling sa kanya na huminto sa pag-ikot. Sinabi niya na ang pagkatalo sa maliliit na manok na ito ay makakabawa sa kanyang parusa at pagkatapos ay magpapatuloy sa pagpapatumbas sa iba. Habang nangyayari ang kaguluhan sa arena, pumasok ang isang maputing buhok at patay na lalaki na nagngangalang Chief Ayanami na mukhang naiinis na humarap sa mas maraming kalokohan. Sa kanyang paligid, ang mga mag-aaral ay napapahamak ng napakalaking kriminal, ngunit sina Taito at Mikage ay pinipigilan ang kanilang mga tae, tulad ng huling dalawang kalahok sa isang reality show tungkol sa kaligtasan. Hindi nagtagal ay tumalon ang Hulk patungo kay Shuri, ngunit hinarangan ni Taiko at Mikage ang kanyang pag-atake at sinipa siya sa bituka. Pagkatapos ay tumalon si Teeter sa braso ng Hulk at sinimulang sipain siya. Ngunit biglang sinimulan ng Hulk na sinakal si Mikage. Nang makita ang kanyang kaibigan na nasa panganib, tumalon si Tato sa hangin at sinipa ang isang sipa sa pangit na mukha ng Hulk at pagkatapos ay hinuli siya ng kanyang Zafen. Hiniling niya sa kriminal na sumuko kung nais niyang iligtas ang kanyang maruming asno at sumuko ang Hulk. Gayunpaman, ang in-charge ay humarap kay Taito at sinabi sa kanya na hindi pa tapos ang pagsusulit hanggang sa mapatay niya ang kriminal, ngunit hindi sinunod ni Taito ang kanyang mga utos. Hindi nagtagal, pumasok si Ayanami sa arena at pinatay ang kriminal mismo at tinukutya si Taito sa pagiging softy. Sa gabi, sinabi ni Mikage kay Tego na 19 na tao, kabilang sila, ang nakapasa sa pagsusulit. Nang tanungin siya ni Tego tungkol sa lalaking maputi ang buhok na pumatay sa Hulk, sinabi sa kanya ni Mikage na siya ay si General Ayanami, isang walang awa na halimaw na pumatay ng libo-libo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tego na bukas ay magiging sundalo na sila at matutulog na sila ni Tito. Sa umaga, habang papunta siya para isumite ang kanyang mga dokumento, narinig ni Taito ang isang pamilyar na tugtog ng isang kwintas. Ang tunog ay nagsimulang kontrolin ang kanyang katawan at sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng silid kung saan may pinag-usapan si Ayanami at ang kanyang koponan. Nang sumilip si Taito sa loob, nakita niya na si Ayanami ay may hawak na kwintas na nagsasabing kailangan niyang hanapin ang bato ng kwintas na pagmamay-ari ng hari ng mga basahan, na kilala rin bilang mata ni Maiko. Sa sandaling marinig ni Taito ang mata ni Maiko, bigla niyang naalala ang lahat mula noong siya ay bata pa. Si Ayanami ang pumatay sa ama ni Taito, at sa kanya talaga ang kwintas. Unti-unting nagkakaroon ng kabuluhan ang mga bangungot ni Taito, habang ang kanyang isipan ay napupuno ng mga nakakatakot na alaala ng pagkamatay ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Sa sobrang galit, tumalon si Tito kay Ayanami gamit ang kanyang Zafen powers, ngunit mabilis siyang natalo at nahuli. Inutusan ni Ayanami na itapon si Taito sa bilangguan, na tinawag siyang alipin mula sa basahan.
Tumanggi siyang pakawalan siya hanggang sa ibunyag ni Taito ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa nawawalang bato na konektado sa kwintas. Samantala, hinanap ang mga gamit ni Taito at nalaman ni Mikeje na nakakulong ang kanyang matalik na kaibigan. Isang gabi, habang ang iba ay tulog, si Mikeje ay pumasok sa bilangguan at natagpuan si Tito na nabugbog at lubhang nasaktan. Nang makita si Mikeje, sinabi sa kanya ni Taito na plano niyang umalis sa lugar na ito at hindi niya matutupad ang pangako nila sa isa't isa. Gayunpaman, hinawakan ni Mikeje ang kamay ni Taito at pinilit na makatakas ng magkasama. Habang sinusubukan nilang tumakbo, hinarangan sila ng mga gwardya ni Ayanami. Sa desperadong hakbang para protektahan si Mikeje, kumuha si Taito ng kutsilyo at idinikit ito sa lid ni Mikeje. Binantaan ang mga gwardya na umatras kung ayaw nilang mamatay si Mikeje. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad kay Mikeje dahil sa pag-iwan sa kanya, ngunit hinimok siya ni Mikeje na iligtas ang kanyang sarili at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Nang walang ibang pagpipilian, tumalon si Tito sa kanyang ski ship at tumakas, naiwan si Mikeje. Malubhang nasaktan sa Zephyr ni Ayanami, nawala ng kontrol si Taito sa ski ship at nawala ng malay na naging sanhi ng kanyang pagkahulog. Sa halip na bumagsak sa mga bundok sa ibaba, napunta siya sa isang batang lalaki na nagngangalang Fra, na nasa labas sa isang piknik kasama ang kanyang dalawang kaibigan sa kanilang sariling ski ship. Nang bumagsak sina Tego at Fra sa lupa nang may malakas na kalabog, ang iba pang dalawang lalaki ay sumugod upang tingnan ang kanilang sobrang kumpiyansa na kaibigan upang makita kung siya ay okay. Sa kabilang banda, tinawagan ni Chairman Morocco si Ayanami at inutusan siyang hanapin si Taito dahil masyadong mahalaga ang bata para mawala. Ang mga sundalong magpapatuloy sa paghahanap kay Taito ay hindi makapasok sa ikapitong distrito dahil ito ay nasasakupan ng Diyos at kung nandoon si Taito, hindi siya madakip ng mga sundalo. Si Fra at ang kanyang mga kaibigan ay kinaladkad ang isang walang malay na Taito sa isang simbahan, umaasang magising siya. Nang sa wakas ay gumalaw si Taito at iminulat ang kanyang mga mata. Ang una niyang ginawa ay sinipa si Fra sa mukha at nagtangkang tumalon mula sa balkonahe. Puno ng kidlat mabilis reflexes, hinawakan Taito sa pamamagitan ng shirt sa hangin, sinabi na siya ay hindi kailanman nakakita ng isang tao kaya sabik na mamatay. Habang nagpupumilit si Fra na pigilan si Taito sa pagtalon, pumasok ang isa pang batang lalaki. Binuhat si Taito pabalik habang binibigyan si Fra ng isang piraso ng kanyang isip para sa pagpili sa maliliit na bata. Nang tanungin ni Tato kung bakit nila siya inililigtas, ipinaliwanag ng lalaking may specs na ito ay isang simbahan ng Barsburg ng ikapitong distrito at ang tatlong batang lalaki ay kabilang sa klero. Ang lalaking may salamin ay nagpapakilala bilang si Castor, ang batang may purple na buhok ay Labrador, at ang nakakatakot ay si Frol. Nang tanungin ni Fra kung siya ay mula sa Imperial Army, dahil mayroon siyang tatoo sa kanyang leg, sinigawan siya ni Tiggo na hindi siya bahagi ng mga bastard na yon. Nang makitang masama ang kalagayan ni Tiggo, pinakiusapan siya ng tatlong lalaki na magpahinga ng mabuti at iwanan siya. Sa gabi, hindi makatulog si Tito dahil nag-aalala siya kay Nikki. Naglalakad siya palabas ng mga pintuan na nag-iisip kung paano maabot ang kanyang kaibigan, ngunit biglang bumigay ang kanyang mahinang mga paa at siya ay bumagsak. Nagising siya nang may pagkagulat matapos marinig ang sigaw ng tatlong madre na nakakita sa kanya na nakahandusay sa lupa. Ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Sister Athena, Rosalie, at Libel. Ang mga madre ay mahiwagang binuhat siya, dinala sa kanyang silid, at sinimulan siyang bigyan ng prinsesa. Samantala, si Mikeje ay nakakulong dahil sa pagtulong kay Taito na makatakas. Hindi nagtagal, tinawag siya ni Ayanami para tanungin at tinanong kung siya ang tumulong sa kanyang kaibigan noong gabing iyon. Nagbanta siyang papatayin ang kanyang pamilya kung susubukan niyang iligtas si Taito. Kinaumagahan, nagising si Tito na ganap ng gumaling at natagpuan ang sarili sa isang pamilyar na lugar na maraming tao sa simbahan. Nalaman niya na tinutulungan ng simbahan na alisin ang sumpa ni Verluren na ginawa ng Diyos ng kamatayan na kinukuha noon ang mga kaluluwa ng mga tao bilang kapalit ng pagbibigay ng tatlong kahilingan. Nang maglaon, si Teta ay nagtungo sa silid aklatan upang maghukay ng mas malalim sa misteryo ng mga multo, ngunit nawalan lamang siya ng malay nang makita niya ang isang madre na may bungo para sa mukha. Si Fra, ang ating bayani, ay muling sumulpot, walang kahirap-hirap na sinalo si Taito sa kanyang mga bisig na parang nobyo kasama ang kanyang nanghihina na nobya. With a spoke air, parang tahimik niyang tinatanong kung ilang beses niya kailangang iligtas ang taong ito. Hindi nagtagal, nagpakita si Castor, kaswal na binanggit na siya ang utak sa likod ng paglikha nitong mukha ng bungo na madre. Ibinigay ng Irinon ang isang libro kay Castor, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Frau, inagaw ang libro, kinuha si Taito, at lumabas ng library na parang nasa isang undercover na misyon. Sa labas, inihayag ni Fra na ang tinatawag na libro ay talagang isang magazine na puno ng mga eskandalosong larawan. Bago matamasa ni Fra ang kanyang kayamanan, ang manika na mukha ng bungo ay naghahatid ng isang flying kick sa kanyang ulo. Malinaw na hindi nabighani sa kanyang panlasa sa panitikan. Nang maglaon, nang tanungin ni Taito si Castor tungkol sa nangyari 10 taon na ang nakalilipas, ipinaliwanag niya na noong unang panahon ay may dalawang bansang pinangalan ng Barsburg. Sa ilalim ng mata ng banal na proteksyon ni Raffle, at ang pangalawa ay ang Rugs Kingdom sa ilalim ng mata ng banal na proteksyon ni Michael.
Ang dalawang bansa ay lumagda sa isang kasunduan upang mapanatili ang kapayapaan at magtulungan. Ngunit 10 taon na ang nakalilipas, sinira ni Rags ang kasunduan at nagdeklara ng digmaan sa imperyo ng Habsburg, at hindi nagtagal ay nawasak ito. Tinatanong ni Tito kung ito ba talaga ang totoo. Sinabi sa kanya ni Fra na kung hindi siya naniniwala sa bersyong ito ng kasaysayan, dapat niyang hanapin ang katotohanan sa kanyang sarili. Habang papunta siya upang maghanap pa ng higit pa tungkol sa digmaan, nakatagpo si Tito ng isang malaking rebulto at sinabi sa kanya ng madre na matagal na ang nakalipas ang Diyos ng kamatayan na si Valoran ay gumawa ng kasalanan ng pagtaka sa langit pataas at nagdulot ng takot sa mga tao. Ngunit ang pinuno ng langit ay nagpadala ng 7 puwersa mula sa langit upang parusahan si Valoran at sila ay kilala bilang 7 ghosts na nagbuklod kay Valoran. Ang estatwa ay isa sa 7 multo na nagngangalang sickle, at pagkatapos ay dinala niya siya sa loob ng isang malaking bulwagan na tinatawag na Domain of God at kalaunan ay binigyan siya ni Bishop Labrador ng isang silver rose ng proteksyon. Maya-maya ay tumakbo ang madre kay Frau at nag-aalala si Castor na hindi nila mahanap si Taito at hindi pa niya ininom ang kanyang pagkain at mga gamot. Hinanap siya ni Palaka at nakitang palihim siyang tumataka sa lungsod. Hinawakan niya ito mula sa likuran at tinanong kung ano ang iniisip niya sa paggawa nito. Biglang nag-announce ang gatekeeper na isasara na niya ang gate at nagsimulang tumakbo si Tito papunta dito. Ngunit pinigilan siya ni Fra, binuhat muli na parang bata, at sinamahan din siya ni Castor. Sinabi niya kay Tego na magiging masakit sa puso na makita siyang pekeng muli, kaya dapat siyang bumalik sa kanila kung ayaw niyang mamatay sa gutom. Pagkatapos ay dinampot ni Castor ang pilak na rosas at inilagay ito sa buhok ni Teto, na sinasabing hindi ito gagana maliban kung isinusuot niya ito sa lahat ng oras. Hindi nagtagal ay dinala nila siya sa dining hall kung saan sinisimulan muli siyang alagaan ng mga madre. Dinala nila siya sa isang mesa na espesyal na itinakda para sa kanya at hiniling na kumain siya ng maayos at bumalik ang kanyang lakas. Sa sandaling iangat ni Taito ang takip ng kaldero, halos mahulog siya sa kanyang upuan nang makakita siya ng mga eyeballs para sa hapunan. Kinagat ni Fra ang kanyang mga labi at masayang nilalamon ang mga eyeballs habang si Taito ay halos nasa gilid ng pagsusuka kay Fra. Sinabihan siya ng mga madre na bawal silang kumain ng karne, kaya blessing para sa kanila ang pagkuha ng eyeballs sa hapunan. Hindi nagtagal, tinusok ni Frau ang kanyang tinidor sa pagkain ni Taito, sinabing maaari niyang kainin ito kung wala siyang ganang kumain. Ang patatas ay mabilis na naglabas ng isang mata isda sa loob ng kanyang bibig at kakaiba ang lasa nito. Pinagtatawanan siya ng Palaka na sinasabing napakaliit niya dahil lumaki siyang kumakain lamang ng mga tabletas, gulay at karne at dapat siyang kumain ng mas maraming organikong bagay para tumangkad. Napagtanto na siya ay talagang maliit sa laki, sinimulan niyang lunukin ang lahat ng mata at lahat ay tumingin sa kanya na nabigla. Nang tanungin siya ng mga madre sa kanyang pangalan at pagkakakilanlan, muling natahimik si Tato. Kaya't mabilis na pinaalis ng mga madre ang silid at hiniling sa kanya na huwag mag-alala at magsaya sa kanyang oras sa simbahan. Maya-maya ay nagsimula na ang lahat sa pagkain ng kani-kanilang pagkain at si Tito ay patuloy na iniisip ang kanyang matalik na kaibigan na si Mikage. Bumalik sa Empire, tinanong ni Master Muroko kung nahanap na ang lokasyon ni Tito at sumagot ang mga sundalo na nahanap na nila siya. At may mga indikasyon na siya ay bumagsak sa ika-7 distrito. Pagkatapos, tinanong ni Miroko si Ayanami kung bakit nakatakas si Taito, at sumagot ang kanyang mga alipors na medyo nangungulila si Taito, at kapag nagsimula siyang mawala sa kanyang paaralan, babalik siya. Ngunit ang iba sa pagpupulong ay inakusahan si Ayanami sa pagpapalayas kay Taito dahil ginamitan niya ito ng puwersa ng walang pahintulot ng matatanda. Si Tito ay isang mahalagang kandidato para sa mata ni Mikael, at hinihiling nila kay Ayanami na panagutin ang kanyang mga aksyon. Nang tanungin ni Ayanami kung bakit siya kinuha ni Muroko sa ilalim ng kanyang proteksyon, sumagot siya na ang tatak ng emblem ng alipin sa kanyang katawan ay hindi hahayaan na makahanap siya ng isang lugar upang humingi ng proteksyon kahit saan at malapit na siyang bumalik. Sa ika-7 distrito, naging abala si Tito sa pang-araw-araw na gawain, tinutulungan ang mga madre na labis na sumasamba sa kanya. Minsan nag-flashback siya sa mga panahong binubuli siya sa academy dahil alipin siya. Isang araw, lumapit sa kanya ang isang bully sa akademya at hiniling sa kanya na dilaan ang tae ng ibon sa kanyang sapatos. Ngunit bago pa makapag-react si Taito, kinatok siya ni Mikik gamit ang kanyang kamao at hiniling sa bully na dilaan mismo ang kanyang bota tulad ng itinuro sa kanya ng kanyang mommy na maglinis. Pagkatapos ng iyong sarili. After this incident, pareho silang nakakulong at doon naging matalik na magkaibigan sina Mikaj at Tito, laging nakakabit sa balakang. Ngayon si Tito ay hindi na lang maupo at magsaya sa simbahan, habang ang kaibigan niya ay tiyak na nahihirapan sa ilalim ni Ayanami pagkatapos niyang tulungan si Tito na makatakas. Nagpasya siyang umalis sa simbahan, ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki at sinabi sa kanya na mayroon siyang asawa na inilibing sa sementeryo ng simbahan, ngunit kapag naiisip niya ito, napagtanto niya na dapat itong malungkot, kaya't siya hindi makaalis sa simbahan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Taito na wala na siyang mauwian at wala na siyang matatawagan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Taito at sinabi na parang siya ay nasa isang katulad na sitwasyon sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang bumabagabag kay Taito.
Sinabi sa kanya ng distressed na si Tigo na naalala lamang niya ang mga piraso ng kanyang nakaraan at hindi niya maprotektahan ang kanyang kaibigan tulad ng kanyang ipinangako. Sinabihan siya ng matanda na pumunta sa isang lugar bago sumapit ang 12:00, ngunit nais niyang palayain ang kanyang mga pagsisisi. Kaya't inilagay ni Peter ang pilak na bulaklak sa kanyang kama at si Eds ay handa nang umalis, ngunit hinarang muli ni Fro ang kanyang daan. Nang tanungin ni Fro kung ano ang magagawa ng isang mahihinang tulad niya kung babalik siya, inatake siya ni Tegito sa kanyang Zephon, na pagtanto ng caster na magagamit din ni Tegito ang Zephon. Alam niya na marami sa Empire ang lumalaban gamit ang isang kapangyarihan na kilala bilang Siphon at isa na rin si Taito sa kanila. Si Zephan ay ang natatanging kakayahan na baguhin ang bigay ng Diyos na mga regalo ng buhay sa maraming anyo. Sa karamihan ng mga kaso, ang kapangyarihan ay isinaaktibo sa pamamagitan ng emosyon at channel sa pamamagitan ng kamay. Hindi nagtagal ay inatak muli ni Tego si Fra, at sa pagkakataong ito ay pareho silang nasa himpapawid na naglalaban na parang pusa at aso. Si Tito ay patuloy na umaatake sa kanya ng agresibo, ngunit si Fra ay patuloy na naglalaro sa defensive mode. Si Castor at Labrador ay pinapanood si Tito na naglalaro kasama ang maliit na laro ni Farah, ngunit napagmasdan nila na si Tito ay sapat na makapangyarihan upang hayaan si Farah na paglaruan siya. Patuloy siyang iniinis ni Fra at patuloy na inilalabas ni Tito ang kanyang Zephon sa kanya, ngunit wala ni isa sa mga ito ang nakakahawak kay Fra. Hiniling niya kay Tito na huwag kumilos bilang isang brat at maging mas makapangyarihan kung nais niyang bumalik. Pinagalitan nito si Taito ng lampas sa limitasyon, at na-activate niya ang pinakamataas na kapangyarihan ng kanyang Zefra, at inaatake si Frol. Ngunit habang naaayos ang alikabok, napagtanto niya na si Frol ay hindi man lang scratch, at nakatayo siya sa likuran niya. Sinabi niya kay Taito na kailangan niya ng higit pa kaysa kay Zafram para matalo siya, at pagkatapos ay sinuntok niya ito sa bituka, na naging sanhi ng pagbagsak ni Taito. Sinabi ni Caster kay Fran na napakalayo niya sa maliit na bata, ngunit sinabi sa kanila ni Fran na ngayon ay hindi na niya susubukang umalis ng ilang panahon. Sa gabi, nagising si Tito sa panibagong bangungot ng kanyang kaibigan na pinahirapan ni Ayanami. Naalala niya ang mga sinabi ng matanda na humiling sa kanya na magkita sa isang lugar bago maghating gabi, at mabilis siyang tumakbo para salubungin ang lalaki at sinundan siya para iligtas ang kaibigan niyang si Mikik. Dinala ng matandang may kapasita ito sa isang bakanteng pasilyo at tinanong kung nahihirapan siyang alalahanin ang kanyang nakaraan at nais niyang iligtas din ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ay ipinakita ng matandang lalaki ang isang larawan niya kasama ang kanyang ama noong bata pa siya at hinihiling sa kanya na pag-isipang mabuti at alalahanin ang kanyang nakaraan. Hindi nagtagal ay nag-flashback si Taito noong siya ay bata pa at dumating si Ayanami sa kanyang kaharian. Pagkatapos ay nahiwalay siya sa kanyang ama na pinilit na mamuhay ng kalungkutan hanggang sa makilala niya si Mikaj. Si Mikaj ang tumawag sa kanya na isang tunay na kaibigan, nangako na hinding-hindi niya ito pababayaan at tutulungan pa siyang makatakas. Pagkatapos ay hiniling ng matanda kay Taito na ibigay ang kanyang kaluluwa kung gusto niyang matupad ang kanyang hiling. Di nagtagal, sinimulan ng lalaki na hipnotismo si Taito, pinilit siyang ipikit ang kanyang mga mata at ialay ang kanyang kaluluwa sa kanya. Ngunit sa sandaling si Taito ay malapit nang mahulog sa bitag ng matatanda, si Fra at ang kanyang mga kaibigan ay pumasok at sinigawan siya na huwag hayaang lamunin ng kadiliman ng lalaki ang kanyang puso. Pagkatapos ay tumingin sila sa oldie at hiniling sa kanya na iwan si Taito mag-isa. Sinabi ng lalaki na lumapit sa kanya si Taito para sa kaligtasan. Pinagtawanan siya ni Fra at tinanong kung ang kanyang kaligtasan ay may mga pagpapala ng Diyos, at ang lalaki ay tumugon na ibibigay niya si Taito sa kanyang amo upang siya ay mapasaya. Ngunit ayaw marinig ni Fra ang kalokohan ng lalaki, kaya't inilabas niya ang kanyang karit na nagsasabing tatalunin niya ang tae sa kanya. Di nagtagal, nagsimula ang isang malupit na labanan sa pagitan ni Fra at ng masamang matandang lalaki, at sinubukan ni Tato na tulungan siya kay Zafan. Ngunit hiniling sa kanya ni Fra na umatras dahil hindi gagana sa kanya si Xafon. Di nagtagal ay nagsimulang tumakbo ang matandang lalaki upang makatakas, ngunit hinagisan siya ni Labrador ng isang pilak na rosas, ikinandado ang kanyang daan at muli siyang binitag ng dalawa pa. Sinabi ni Caster na masakit sa kanya na itaas ang kanyang kamay laban sa isang matandang lalaki, ngunit kailangan niyang ibalik ang kaluluwa ni Taito sa kanya. Hindi nagtagal ay napasigaw si Tito sa takot nang ikabit siya ni Frau gamit ang kanyang karit at inihagis sa kandungan ni Labrador, at sinimulang harapin ang matanda mismo. Pinakawalan ng lalaki ang kanyang mga halimaw na hugis bungo, ngunit mabilis siyang nadaig ni Frau, ngunit tumalon ang matanda at inilagay ang sarili sa fountain. Ipinahayag niya na kukunin niya ang kaluluwa ni Taito, ngunit ipinahayag ni Fra na hindi niya ito hahayaang makatakas. Inilabas niya ang kanyang mga pilak na sinulid, itinatali ang mga pakpak ng matatanda sa kanila, at tumalon ng mataas sa langit gamit ang kanyang napakagandang karit at pinutol ang kanyang mga pakpak ng kuneho gamit ito. Maya-maya, bumagsak ang mga buto sa malakas na ingay at bumalik sa katinuan si Tito. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Castor na ninakaw ng isang matandang lalaki ang kanyang kaluluwa ni Cor, isang lingkod na umaakit sa mga tao sa kadiliman. Pero buti na lang nagtagumpay sila sa pagbabalik ng kanyang kaluluwa. Hindi nagtagal ay nagising ang matanda at pinatulog siya ni Castor sa loob dahil nilalamig siya. Pagkatapos ay binuhat ni Labrador at Castor ang lalaki para dalhin siya sa loob ng simbahan upang doon magpalipas ng gabi.
Binuhat muli ni Fra si Taito at kinaladkad din siya sa loob ng simbahan at sinisigawan siya ni Taito na itigil ang paghagis ng kanyang katawan sa kanyang balikat sa bawat pagkakataon. Kaya hiniling sa kanya ni Frau na isara ang kanyang bitag at huminto sa pakikibaka. Inihagis ni Frau si Taito sa kama at sinabihang maupo siya para maalis niya ang core mark sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng kakaibang sumpa sa katawan ni Taito at hiniling sa kanya na magpahinga. Kinaumagahan, nagising si Tito at nagsimulang mamasyal sa simbahan. Bilang estudyante ng Military Academy, halos wala siyang alam sa outside world. Lumabas siya ng simbahan upang makita ang isang maliwanag at mapayapang kapaligiran kasama ang mga madre na naglalaban ng mga damit sa shower. Hindi nagtagal ay napansin siya ng mga madre na naliligaw sa kanyang pag-iisip, kaya binati nila siya ng magandang umaga at sinabi sa kanya na inaayos na nila ang kanyang mga lumang damit. Hindi nagtagal ay ipinakita ni Ma'am Rosalie kay Taito ang kanyang panty at sinabing siya na ang maglalaba para sa kanya, ngunit mabilis na inagaw ni Taito ang kanyang underwear sa kanya at sinabing siya na mismo ang maglalaba. Habang tumatakbo siya ay natumba siya ni Frau na nanunuya sa kanya na nagsasabing halos hindi siya nito napansin dahil siya ay napakaliit. Nang tanungin ni Tato kung ano ang gusto ng isang hangal na obispo sa kanya, sumagot siya na hindi niya hahayaang pumunta si Tato kahit saan maliban kung siya ay sapat na upang pangasiwaan ang kanyang sariling tae. Nagpasalamat si Tito sa kanyang pagliligtas sa kanyang buhay, ngunit ang obispo, upang gumaan ang kalooban, ay hinawakan ang panty ni Tito at inihagis ito sa hangin. Napasigaw si Tito sa kahihiyan at lumapag sa tubig habang sinasalo ang kanyang panty. Maya-maya ay sinimulan siyang haplusin ng isang water elf at siya ay tumalon mula sa tubig sa takot. Ipinakilala siya ni Castor bilang si Rosette, ang organista ng simbahan. Gustong-gusto ng duwende si Taito at muli siyang niyakap. Hiniling ni Castor kay Taito na tingnan ang matanda kagabi na masaya kasama ang kanyang pamilya at pinaglilingkuran siya ng mabuti ng mga madre. Nang tanungin ni Taito si Castor kung sino ang core, sumagot siya, kapag binigyan ng pinuno ng langit ang buhay ng tao, pinapayagan sila ng tatlong kahilingan. Ang mga tao ay hinihiling na sabihin ang tatlong pangarap na nais nilang makamit at kapag ang mga pangarap ay nakamit, ang kaluluwa ay babalik sa langit muli. Ngunit sinusubukan ng core na hadlangan ang mga pangarap ng isang tao at dinala sila sa kadiliman sa pamamagitan ng pag-alis ng kanilang kaluluwa. Sa makatuwid, trabaho ng simbahan na protektahan ang mga tao mula sa core, ngunit hiniling niya kay Taito na ilihim ang lahat ng nangyari sa kanya. Bago umalis, tinanong niya kung ano ang pangarap ni Taito at nawala sa isip ni Mikeji ang bata. Palagi niyang iniisip na wala siyang pangarap at kailangan lang niyang sundan ang landas ng militar. Pero ngayon ang pangarap niya ay hindi niya pababayaan si Mikeji dahil lagi niya itong pinoprotektahan. Sa kabilang banda, naiisip ni Mikeji ang mga panahong masaya silang magkasama ni Taito. Isang araw, nang sila ay patungo sa pangingisda, kinukutya ni Shiro si Mikeji sa pakikipagkaibigan sa isang alipin sa Taito. Na hindi makayanan ang sinumang ng insulto sa kanyang kaibigan, nagsimulang talunin ang tae sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Mikeji. Palagi siyang nagpapasalamat kay Taito na laging nasa tabi niya. Biglang binisita siya ni Ayanami sa kulungan at sinabi sa kanya na binisita siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ang bastard na iyon ay nagsimulang magbanta kay Mikeji at nagtanong kung pipiliin pa rin ba niya si Taito kaysa sa kanyang kapatid. Sumagot si Mikeji na mauunawaan ng kanyang pamilya ang kanyang intensyon at alam nilang hindi siya magtataksil sa isang kaibigan, kaya tutuparin niya ang sumpa na ginawa niya sa kanyang matalik na kaibigan na palaging nagpoprotekta sa kanya. Ang tatlong obispo ay patuloy na nagmamasid kay Taito at si Fra ay nabalisa na ang isang batang tulad niya ay nabubuhay sa isang boring na buhay at siya ay dapat na nagbabasa ng porn sa halip. Sumagot si Labrador na dapat nila siyang bigyan ng espasyo dahil kailangan niya ng ilang oras. Biglang lumabas si Rosette sa tubig at pinapasok siya sa chapel at ginawa ni Tego ang sinabi sa kanya. Matapos maglakad ng maikling distansya, narinig ni Tego ang mga pag-awit ng mga panalangin kasama ang lahat ng mga obispo at madre na nagdarasal. After seeing this, Tito starts getting flashbacks when his father gave him AA of the Michael saying that one day he will inherit the legacy of Rags. Hiniling niya sa kanya na tanggapin ang pananagutan para sa Rags at huwag hayaang kunin sila ng Imperial Army. Hindi nagtagal ay lumabas siya ng chapel na may dalang silver na rosas, iniisip na kung siya ay nasa buhok ng kaharian ng Rags, kung gayon siya ay magiging kaaway ng Barsburg Empire. Hindi hahayaan ng hukbo ng Imperial na mabuhay ang isang miyembro ng maharlikang pamilya na tulad niya. Iniisip niya kung alam na ba ng mga tao sa simbahan na siya ang tagapagmana ng Rags Kingdom kaya naman pinoprotektahan siya ng mga ito. Mula sa dulong bahagi ng simbahan, maingat na pinagmamasdan ng tatlong obispo ang kanyang mga galaw. Sinabi ni Fra sa iba pang dalawa na ang isang malungkot na tito ay napakasakit sa puwet at napagtanto ni Castor na si Fra ay nagmamalasakit sa maliit na bata. Tinitingnan ni Labrador ang mga bulaklak at sinabi sa kanila na sila pa rin si Aster at ibig sabihin may darating na napakadelikado para kay Taito. Pagkaraan ng ilang oras, habang naglalakad si Tego patungo sa simbahan, niyakap siya ng isang batang lalaki na may kapa at hindi nagtagal ay napagtanto ni Tego na siya ang kanyang matalik na kaibigan na si Mikeji.
Pero hindi pa rin makapaniwala si Tito sa kanyang mga mata at tinanong kung kaibigan ba talaga niya ito at hinawakan siya ni Mikik sa balikat at sinigurado sa kanya na siya talaga si Mikik, ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, nang tingnan ng tatlong obispo ang eksenang nangyayari sa kanilang harapan, tinanong ni Frau si Labrador kung si Mikej ang mapanganib na taong wawasak sa mundo ni Taito, ngunit nanatiling tahimik si Labrador. Nang maglaon, dinala nila si Mikej sa loob at nalaman mula sa kanya na tumakas siya sa Imperial Army upang hanapin si Taito. Sinagot ni Mikej na sila ni Taito ay higit pa sa magkaibigan, sila ay magkaibigan habang buhay. Nang tanungin ni Efra kung paano siya nakarating sa 7th Division nang walang kahirap-hirap, sumagot siya na hindi ito malaking bagay. Nang maramdamang nag-aalala si Taicho sa kanyang kaibigan, tiniyak sa kanya ni Bishop Castor na maaaring manatili rito si Mikej hanggat gusto niya. Ngunit iniisip ni Tego kung magandang ideya na ilagay sa panganib ang buhay ng lahat dahil sa kanya. Nang makitang muli na namang nag-overthink si Tego, pinagaan ni Frau ang kanyang kalooban sa pagsasabing pagkatapos na makasama muli ang kanyang kaibigan, muling iiyak si Tego na parang sanggol. Pagkatapos ay sinabihan niya si Tato na huwag mag-alala dahil idedemanda niya ang kaibigan ni Nurse sa kalusugan at pagkatapos ay maaari silang umalis ng magkasama. Pagkatapos ay binigay niya kay Mikej ang magazine na nakahubad at pakiramdam ni Mikej ay nagkaroon siya ng panibagong buhay habang sinisigawan siya ni Tato dahil sa pagiging pervert. Matapos iwan sina Mikaj at Tita na mag-isa para makahabol sa isa't isa, lumabas ng silid ang tatlong obispo. Tinanong ni Fra ang dalawa pa kung sigurado sila na siya nga talaga si Mikaj, dahil nakakapagtaka na pinalaya siya ng Imperial Army ng ganun-ganun lang. Isa pa, nagdududa pa rin sila sa katotohanang napakadaling nahanap ni Mikej si Tito. Sumagot si Castor na hindi nagkakamali ang mga hula ni Labrador at tiyak na may masamang mangyayari. Hindi nagtagal ay dumating ang arsobispo at hiniling sa panloloko na huwag nang manggulo at maghanda para sa taunang seremonya ng binyag at kung mangahas siyang ipahiya ang simbahan, tiyak na siya ay magiging isang patay na karne. Kinagabihan, dinala ni Tito si Mikej sa isang hardin kung saan mapayapa silang mag-uusap. Nang makitang ginagabayan siya ni Tito, sinabi sa kanya ni Mikej na masaya siya na maayos ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Then Tito asks how did Mikej know that he was here and Mikej replies that his crash landing made it easier for him to find him. Nang marinig ito, nagtanong si Taito kung nahirapan siya. Sumagot si Mikej na hindi naman talaga ito masama. Tinanong siya ni Ayanami noong una, ngunit pagkatapos ay binitiwan niya ito. Na sinabi sa kanya ni Mikaj na maganda ang kanyang ginawang pagtakbo sa lugar na ito kung saan lahat ay mabait sa kanya. Pagkatapos ay biglang naging defensive si Tito at sinabihan si Mikaj na layuan niya si Fraul, ang nagbigay sa kanya ng porn para magbasa. Bukod dito, hindi siya sigurado kung paano naging obispo ang isang haltak na tulad niya. Sumagot si Mikej na si Fra ay tila isang nakatatandang kapatid sa kanya at sa tingin niya ay maganda ang hitsura ni Taito at Fra magkasama. Habang nag-uusap sila, biglang lumitaw ang isang maputlang batang lalaki mula sa likod ng mga palumpong at nagtanong kung gusto nila ang mga bulaklak. Pareho silang naghihinala sa kanya at biglang ibinuka ng bata ang kanyang mga pakpak at nakita ni Tito ang core tattoo sa kanyang dibdib. Agad siyang pumunta sa harap ni Mikaj at pinatakbo siya. Binaril niya ang bata gamit ang kanyang Zephyr, ngunit ang bata ay medyo magaling din sa Zephyr at inatake niya si Taito. Sinabi sa kanya ni Mikaj na hindi niya siya pababayaan, ngunit hindi may lalagay ni Tendo sa panganib ang buhay ng kanyang kaibigan at ipinagtanggol siya habang sinasalakay ang bata ng sabay. Di nagtagal ay nagsimula ang isang away sa kanayunan sa pagitan ng dalawa, ngunit nahihirapan si Taito sa pagharap sa bata. Umakyat siya sa ibabaw ng mga pader ng kastilyo at sinimulang habulin ang bata gamit ang kanyang Zephen. Siya ay tumalon sa kanya at patuloy na pinaputukan siya ng isang Zephon, ngunit ang bata ay nawala kaagad sa likod ng mga tor ng simbahan. Ngunit hindi nagtagal ay nakita ni Tegito na nabasag ang mga pakpak ng bata sa hangin at hawak ni Fra ang walang malay na bata sa kanyang mga bisig. Sa gabi, si Mikej ay nahihirapang matulog kaya nagtatanong si Tito. Ito ay dahil sinabi niya sa kanya na siya ang tagapagmana ng Rugs Kingdom. Sinabi ni Mikej na naniniwala siya sa kanya at nagbibiro na nagsasabi na palagi siyang may aura ng royalty kahit noong nasa akademya siya. Tinanong siya ni Mikej kung dapat din ba niyang ikwento ito at nang tanungin siya ni Taito na sabihin sa kanya ang lahat. Sinabi niya sa kanya na nang matapos ang digmaang Rugs, siya ay 5 taong gulang pa lamang. Nang tanungin niya ang kanyang ama kung bakit siya masaya, sumagot siya na nakapatay sila ng maraming mga kaaway at natalo ang kaharian ng Rugs. Ngunit noong bata pa siya, iniisip niya noon kung paano magiging masaya ang isang tao pagkatapos pumatay ng napakaraming tao at ngayon ay alam niyang pinatay ang ama at mga kababayan ni Taito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Taito na natutuwa siya na nagkaroon siya ng pagmamahal ng magulang noong bata pa siya at masaya siya na hindi siya isinilang na mag-isa sa mundong ito. Sumagot si Tigo na talagang masaya siyang makilala siya at matututo siya ng higit pa tungkol sa kaharian ng Rugs at makahanap ng mga sagot sa kanyang mga tanong. Lumapit si Mikej sa kanya at hiniling sa kanya na tandaan ang dalawang bagay.
Una, hindi siya dapat makialam sa Imperial Army at pangalawa, hindi kailanman sagot ang paghihiganti dahil ang kamatayan at pagkasira ay magdudulot sa kanya ng higit na pinsala, kaya dapat siyang lumakad sa landas ng liwanag at lagi niya itong susuportahan. Nag-aalalang tinitingnan ni Tiga ang kaibigan, nagtatanong kung bakit siya nagsasalita na parang magpapaalam, ngunit pinaalis siya ni Mikeje at sinabing walang makakapaghiwalay sa kanila. Thanksgiving Day sa simbahan, kaya sinama ng mga madre sina Mika at Tito para tuklasin ang mga tindahan sa syudad. Si Labrador ay nagbebenta ng mga panggamot na bulaklak habang sina Castor at Fra ay nagbebenta ng mga manika at bola-bola ayon sa pagkakabanggit. Nang maglaon, sinabi ni Mikeje kay Tito na nag-i-enjoy siya rito, ngunit babalik siya sa Imperial Army at mag-uulat na lang sa kanila na wala siya rito at magiging maayos ang lahat. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang seremonya ng binyag at lahat ay nagtitipon sa harap ng arsobispo, ngunit pinigilan ni Teddo si Fra na tumatakbo patungo sa kapilya at hiniling sa kanya na alagaan ang kanyang kaibigan na si Mikaj sa sandaling umalis siya. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Frau na si Mikaj ay isang taong naghahanap ng kanyang sariling landas. Sa kabilang banda, nakita ni Mikaj ang isang cart ng kabayo na bumagsak sa mga dingding ng simbahan, at nang pumunta siya upang suriin, nakita niya ang isang batang babae na may berdeng buhok na may marka rin ng tanda ng Corps. Mabilis na isinakay ni Mikaj ang batang babae at tumakbo patungo sa kapilya para magpabinyag, ngunit bigla niyang pinakawalan ang kanyang mga pangunahing pakpak at nakuha siya. Pinalaya ni Mike Edge ang kanyang sarili at tumakbo palayo sa kanya, ngunit ang batang babae ay patuloy na lumilipad sa itaas niya at ang mga tao ay nagsimulang mag-agawan sa takot. Dinala ni Mikaj ang pangunahing batang babae sa isang madilim na lugar na pinaghihigpitan at kakaiba ang babae ay mukhang kanyang sariling kapatid na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Pinakawalan ng babae ang kanyang mga demonyo at hiniling kay Mikaj na huwag siyang iwanan at bigla niya itong inatake, ngunit dumating si Taito upang iligtas ang kanyang kaibigan. Sinubukan ng mga madre ni Castor na iligtas ang mga lalaki, ngunit sinisira niya ang mga ito gamit ang kanyang mga pangunahing pakpak. Sinabi pa niya sa mga lalaki na siya ay palaging nag-iisa, ang kanyang ina at ama ay palaging nag-aalaga sa kanyang kapatid na lalaki na kanilang buhok. Pagkasabi nito, niyakap niya si Mikaj, sinabing hindi siya papayag na iwan siya ng kanyang kapatid. Inatake niya si Taito gamit ang kanyang mga ekstrang pakpak at ipinahayag na hindi niya hahayaang makuha nito ang kanyang kapatid. Nakuha pala ng Corps na ipinadala ni Yonomani si Taito, ngunit sa sandaling sinubukan niyang patayin si Mikaj, nabuhay ang Eye of Michael ni Taito at isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang tumibok sa lugar. Di nagtagal, dumating si Fra upang iligtas at binali ang mga pakpak ni Corps sa isang suntok lamang na nag-iwan kay Ayanami na nagtataka tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Tito nang makita si Ayanami na kasama ang babae sa kanyang kandungan at hindi nagtagal sinabi ni Labrador sa dalawa pang obispo na hindi si Mikaj ang wawasak sa mundo ni Taito. Ngunit ang kanyang pagdating ay nagtakda ng ilang mapanirang puwersa sa pagkilos. Kinaumagahan, pumunta si Mikaj sa palengke at nagpa siyang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon at upang protektahan ang kanyang pamilya, kailangan niyang mamatay. Ngunit hindi nagtagal ay hinanap siya ni Taito at hiniling na sundan siya sa parada at nagpa siya si Mikaj na gumawa ng huling alaala kasama ang kanyang kaibigan. Hindi nagtagal ay oras na para sa misa at ang mga tao ay nagtitipon upang panoorin ang parada na may magagandang demonstrasyon. Ngunit hiniling ni Mikaj kay Taito na tingnan ang isang malungkot na batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno. Sa sandaling sinubukan nilang lumapit sa kanya, tumakbo ang bata. Bigla silang may narinig na sumisigaw at nang tumingin sila sa direksyon na iyon ay may nakita silang isang lalaki na humahabol sa kaparehong batang lalaki na nakita nila kanina. Niloko siya ng isang caster at bumagsak ang mataba sa kalye. At nang kunin siya ng bishop at tinanong kung ano ang problema, sumagot siya na inagaw ng isang brat ang kanyang tinapay. Kalmadong sumagot si Castor na ngayon na ang huling araw para matanggap ng mga bata ang mga pagpapala ng Diyos, kaya dapat natin siyang patawarin. Sa kabilang banda, nakita ni Meke Gentita ang batang lalaki na nagtatago sa likod ng isang tolda at binibigyan nila ito ng tinapay na makakain at dinala siya upang makita ang entablado ng mga madre. Doon nila nalaman na ang pangalan ng bata ay Tagyo, namatay ang kanyang ina, at naghanap ng trabaho ang kanyang ama. Ginulo ni Mekej ang kanyang buhok at hiniling sa kanya na itigil ang pagnanakaw at hayaan ang simbahan na alagaan siya. Pagkaalis ng bata para uminom ng tubig, sinabi ni Mikeji kay Taito na katulad din siya ni Tagyo noong una niya itong nakilala sa akademya. Pagkatapos uminom ng tubig, nakita ni Tagyo ang mga madre na naglalaro ng dula sa entablado. Sa dula, ang isa sa mga madre ay nagkunwaring inaatake si Sister Rosalie, ngunit si Tagyo, sa pagiging clueless, ay naisip na ito ay totoo at tumalon upang iligtas si Rosalie mula sa iba pang mga madre. Ang ingay ay dahilan para sumugod sina Mika at Taito. Mabilis nilang sinunggaban si Tacho at sinabing aalisin nila ang hindi kilalang manggugulo. Matapos dalhin si Taijiro sa isang sulok, nagtanong si Mikeji kung hindi pa siya nakakita ng dula at bago siya makasagot, tinawag ng isang lalaki ang kanyang pangalan. Tumakbo si Taijiro patungo sa lalaki at magkayakap silang dalawa. Napagtanto ni Mika at Tito na ang lalaki ay ama ni Tajo, ngunit sa sandaling nakipagkamay ang lalaki kay Taito upang pasalamatan siya, nakaramdam siya ng malamig na sensasyon na gumagapang sa kanyang katawan.
Pagkaalis ng lalaki kasama ang kanyang anak, sinabi ni Taito kay Mikaje na talagang malamig ang mga kamay ng lalaki at pagkatapos ay sinundan siya nito. Hindi nagtagal nakita niya ang lalaki na hinihila si Tachio sa isang madilim na arena at ipinahayag na aalisin niya ang kanyang kaluluwa. Nang makita si Taito, sumigaw si Tagyo para humingi ng tulong at pinalayas siya ni Tito. Kinagat ni Tagyo ang kamay ng lalaki at tumakas. Ngunit hindi nagtagal ay pinakawala ng lalaki ang kanyang malalakas na core wings at inatake si Tagyo. Gayunpaman, pinoprotektahan siya ni Taito mula sa malakas na pag-atake. Biglang kumikinang muli ang kamay ni Taito sa mata ni Mikhail at hindi na siya kayang salakayin ng core. Bago maintindihan ni Taito kung ano ang nangyayari sa kanya, pinutol ni Frau ang mga pakpak ng lalaki at hindi nagtagal ay bumalik si Core sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi nagtagal, lahat sila ay nagpaalam sa mag-ama at natuwa si Mikage na gumawa siya ng ilang hindi kapanipaniwalang mga alaala kasama ang kanyang matalik na kaibigan at ipinangako sa kanyang sarili na hinding-hindi niya ipagkakanulo si Taito, kahit na para sa kanyang pamilya. Sinabi ni Palakas sa iba pang dalawang obispo na sa pagkakataong ito ay naramdaman niyang may nakatingin sa kanya habang tinutulungan niya si Tego at pinalamig ang kanyang gulugod. Nang matapos ang kaguluhan, nagbibiruan sina Tego at Mikage tungkol sa mga batang babae sa hardin. Habang pinagmamasdan sila ng tatlong obispo mula sa malayo, biglang hinawakan ni Mikage ang mga kamay ni Taito at napansin ni Taito na napakalamig ng kanyang mga kamay. Nagulat si Taito at hinila ang braso niya. Gayunpaman, nang muli niyang hinawakan ang kamay ni Mekhi, naramdaman niyang may mali. Pinalis ito ni Mekhi, sinabing pagod lang siya at lumayo. Mula sa balkonahe, sinusunod ng mga obispo ang pagpapalitang ito at napagtanto nilang may mali. Sinabi ni Labrador sa iba na kalahati lamang ng kaluluwa ni Mikaja ang naroroon sa kanyang katawan habang ang kalahati ay nasa ibang lugar. Nang tanungin ni Castor kung maililigtas nila siya, inamin ni Labrador na hindi siya sigurado dahil hindi nila alam kung nasaan ang nawawalang kalahati. Sa kabilang banda, si Mikage ay tumatakbo sa hardin na masakit ang ulo. Napagtanto niya na mas matitigilan niya ang kanyang sarili at si Ayanami ang pumalit sa kanyang katawan. Biglang tumakbo si Taito palapit sa kanya at nagtatanong kung ayos lang ba siya, pero hiniling ni Mikage na tumakas siya. Nang tumanggi si Taito na gawin yon, hiniling niya sa kanya na patayin siya upang hindi niya mapahamak si Taito. Ang isang balisang Taito ay nagtanong kung ano ang problema sa kanya at siya ay tumugon na si Ayanami ang gumawa nito sa kanyang katawan. Kinuha niya ang kalahati ng kanyang kaluluwa at hiniling sa kanya na pumili sa pagitan ni Taito at ng kanyang pamilya. Di nagtagal, nagsimulang maging kakaiba si Mikage sa isang bagay na nanaig sa kanya, ngunit bago siya mahulog sa kontrol ni Ayanami, sinabi niya kay Taito na mahal niya siya. Hindi nagtagal, pinakawalan niya ang kanyang Zephon kay Taito, ngunit ang isa sa mga manika ni Castor ay pumagitna, at sa sandaling ito ay natamaan, napagtanto ni Castor na nawalan siya ng kontrol sa kanyang manika sa kanlurang Thor. Nang marinig ito, agad na umalis si Thrall sa misa para iligtas si Taito. Tinatakasan ni Tegdo ang kanyang matalik na kaibigan, si Mikage, ngunit nauwi sa pagkakakulong kasama niya sa isang nakalock at nakahiwalay na silid. Inaatake ng possessed Mikage si Tito gamit ang kanyang Zephon, ngunit patuloy na umiiwas si Tito. Biglang nag-transform si Mikage sa isang core, nagsiwalat ng maitim na mga pakpak, at hinampas muna si Taito sa lupa. Sinabi niya kay Taito na walang puwang para sa negosasyon at dinurog siya sa ilalim ng paa. Bumagsak si Taito mula sa Thor, ngunit mabilis na bumangon, determinadong iligtas ang kanyang kaibigan. Sinubukan niyang atakihin ang mga pakpak ni Mikage, ngunit hindi niya ito nakuha. Sinamantala ni Mikage ang pagkakataong mag-strike, na nagpadaos-dos kay Taito sa lupa. Hinawakan ni Mikage si Taito sa leg, tinutuya siya. Kinuwestiyon niya ang pag-aangkin ni Taito na siya ang hari ng mga basahan, na sinasabi na ang mga basahan ay hindi nagkaroon ng anak na lalaki. Nakiusap si Tano para sa pagbabalik ni Mikage, ngunit iginiit ni Core na ang pagsira sa kanyang mga pakpak ay hindi magbabalik kay Mikage. Tumanggi si Tano na sumuko sa kanyang kaibigan, sumisigaw na hindi niya ito pababayaan. Gayunpaman, ang mga corps ay nanunuya na nagsasabing hindi na muling babawiin ni Taito ang kaluluwa ni Mikage dahil ipinagkanulo niya ang Imperial Army. Nang tanungin ni Taito kung bakit hindi siya pinatay ni Mikage, ipinahayag ng corps na gusto ni Chairman Muraku na buhayin si Taito. Biglang nag-trigger si Mikage ng bitag sa lig ni Taito dahilan para mahulog si Taito sa tulay. Dumating si Taito malapit sa isang misteryosong pader na may hawak na mga nakulong na kaluluwa. Desperado, tinatok niya ito, nakikiusap na bumalik si Mikage. Nabasag ang pader at may lumabas na kaluluwa na ikinakabit ang sarili kay Taito. Samantala, ipinaalam ni Bishop Labrador sa lahat na malapit nang magising si Taito. Habang sinasabi niya ito, isang luha mula kay Mikage ang bumagsak sa mata ni Mikhail sa likod ni Taito, at isang bagay sa kaibuturan ni Taito ang nagsimulang gumising. Sa kabilang banda, si Fra ay nag-transform sa isang Ghost Grim Reaper. Hinahanap ang Mikage sa tigo, at nalaman niya mula sa isang grupo ng mga engkanto na pareho silang nagpunta sa Bridge of Trials. Tumalon si Taito sa hangin at nagpakawala ng malakas na enerhiya kay Mikage. Hinihingi niyang tanggalin ang tali sa kanyang lig.
Dahil sa pagod, tumalikod si Taito at nakiusap kay Mikage na palayain siya mula sa kontrol na nasasakupan niya. Gayunpaman, hinigpitan ni Mikage ang mga gintong kwerdas sa liig ni Taito na sinakal siya. Nang papatayin na ni Mikage si Taito, nakialam si Frau at tinanong kung si Mikage ang kumuha sa kaibigan ni Taito. Si Ayanami, na kumokontrol sa katawan ng Cage, ay kinikilala si Frau bilang Sickle, isang figura na matagal na niyang hinarap. Nang marinig ni Taito ang pangalang Sickle, naalala ni Taito ang isang madre na minsang nagsabi sa kanya tungkol sa isa sa 7 Diyos, si Sickle, na pumuputol ng kasawian at lumilitaw kapag talagang kailangan. Nakiusap si Taito kay Fra na gamitin ang kanyang karit para iligtas si Mikage, ngunit tumanggi si Fra. Kung gagamitin niya ang karit, sisirain nito si Ayanami ngunit papatayin din ang kaluluwa ni Nakaja. Dahil alam niyang hindi siya mananalo laban sa Sickle sa katawan na ito, umatras si Ayanami na nangakong babalik para sa Sickle ni Frau. Nagkamalay si Mikage at nagmamadaling niyakap siya ni Tito. Ngunit biglang nawala si Mikage sa hangin. Pagkatapos nito, dinala ni Fra si Taito sa kanyang silid kung saan ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pagluluksa sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Naalala niya noong unang nagdala si Mikage ng pagkain para sa kanya noong uminom pa lang siya ng gatas at kumakain ng vitamin pills. Pinilit niyang gawa ng lugaw si Teto ng mess lady at pagkatapos niyang kainin iyon ay tumulo ang luha ni Teto. Naalala niya ang panahon na hinilingan siya ni Mikage na lumakad sa landas ng liwanag, ngunit ngayon ay wala na ang kanyang tanging liwanag na si Mikage. Pagkaraan ng ilang araw, kumatok ang mga madre, sina Castor at Labrador sa pintuan ng silid ni Tito at hinihiling na kumain siya kung hindi ay mamatay siya sa gutom. Biglang dumating si Fra na may dalang mga tray na puno ng pagkain at isang kulay pink na hayop at binuksan niya ang pinto. Nang tanungin ng mga madre kung ano ang pink na hayop na iyon, sumagot si Castor na ito ay bersyon ng simbahan ng animal-assisted therapy. Binatikos ni Tieto si Fra dahil sa hindi pagligtas sa kanyang kaibigan at pagkatapos ay sinisisi ang kanyang sarili sa hindi niya nailigtas si Mikage. Tiniyak sa kanya ng kanyang ama na hindi niya kasalanan dahil kapag natupad na ng mga tao ang kanilang 3 hiling, babalik sila sa pinuno ng langit. At ang pangatlong pangarap ni Mikage ay dapat na protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang buhay. Kaya lahat ng kanyang 3 hiling ay natupad at siya ay makabalik sa langit ng payapa. Ipinaalam sa kanya ni Frog na bumalik si Mikage upang tumayo muli sa kanyang tabi at itinuro ang kulay rosas na hayop na sinasabi na ang kaluluwa ng hayop ay kapareho ng kulay ng kaluluwa ni Mikage. Idinagdag ni Castor na ang hayop ay humihiling sa kanya na huminto sa pag-iyak at palagi silang magkakasama. Di nagtagal ay nagsimulang umiti muli si Tego, uminom siya ng kanyang tsaa at kumain ng kanyang pagkain habang ipinasya ni Fran na babayaran niya ang kanyang buhay sa taong nakipaglaro sa kaluluwa ni Mikage. Amen. Bukod dito, kinikilala ni Ayanami ang karit na kanyang ginagamit at iniisip niya kung ang isang taong kilala niya sa nakaraan ay nagising nang hindi nila nalalaman. Pagkatapos ay tinanong ni Castor si Tito kung bakit siya nag-awat ng kwelyo. Sagot niya na inilagay ni Ayanami sa kanya. Nag-aalok si Frol na tanggalin ito, ngunit biglang may lumabas na mata mula rito at kinagat ang kanyang daliri. Ipinaliwanag ni Labrador na isa itong oath color na kinikilala ang amo nito sa pamamagitan ng dugo. Kaya ngayon ay kailangang magkatabi si Taito at Fra sa susunod na 48 oras kung hindi ay sasabog ang kwelyo. Pareho silang nandidiri sa isa't isa, iniisip kung paano sila magkakatuluyan. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa sementeryo upang magbigay galang sa kaluluwa ni Mikage at muling nalungkot si Tito. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip, nagpasya siyang patayin si Ayanami. Sa kabilang banda, sinabi ni Ayanami kay Chief Muraku na gumawa ng isang trick sa kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa mata ni Michael sa Empire nang walang nakakaalam tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit ngayon ay nagpapakita na siya ng mga palatandaan ng paggising at pagpatay kay Taito, ang paghiwalay ng mga mata ang magiging pinakamagandang opsyon. Nagbabala si Muraku na pagsisisihan niya ang pagpatay sa bata, kaya sumagot si Aimami na papatayin niya si Taito para sa imperyo. Kinaumagahan, pinasalamatan ni Tato si Castor sa pagbibigay sa kanya ng lahat at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na aalis siya papuntang Hobart Fortress. Ngunit bago umalis, tinanong siya ni Castor kung nakakita siya ng Reaper na nagngangalang Sickle, kaya't sinagot ni Tato na si Sickle ay si Fra mismo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Castor na mayroon siyang katulad na pabango at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa mahiwagang pagpapatulog kay Taito at hiniling sa kanya na kalimutan ang tungkol sa 7 multo. Nang tuluyan na niyang burahin ang kanyang alaala, pinigilan siya ni Frost na kung gagawin niya yon, mabubura rin ang alaala ni Mikage at aalisin ni Castor ang huling bagay na mahalaga kay Taito. Ipinaalam ni Castor kay Fra na hinahanap ng Imperial Army ang nawawalang A of the Mikael at nagtipon sila ng ilang bata bilang mga sasakyang dagat at isa na rito si Taito. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanya na ang pagdating ni Tito ay nagdulot ng maraming gulo sa simbahan, ngunit ngayon ay hindi nila ito maaaring bitawan, at pagkatapos ay hiniling niya kay Fra na layuan ng bata dahil kung malaman ng mga nakatataas na hindi niya binura. Alaala ni Tito. Pagkatapos ay aalisin siya sa kanyang posisyon at hindi makokontrol ang Valor at Sickle.
Bukod dito, kung malaman ni Taito na bilang pitong aswang, ang kanilang trabaho ay hindi alisin si Core at malaman ang tungkol sa kanilang tunay na pagkatao, pagkatapos ay titigil na siya sa pagtitiwala sa kanila. Hiniling ni Fra kay Castor na gawin ang lahat ng gusto niya, at pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palayo, ngunit biglang may naramdaman siya, at pinakawalan niya ang kanyang karit at napagtanto na muling namulat ang mata sa kamay ni Taito. Inatake nito si Castor, habang sinusubukan ni Fra na iligtas siya gamit ang kanyang sandata. Kinuha ng Eye ang anyo ni Taito at ipinahayag na sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ay karaniwan niyang pinapatay silang dalawa, ngunit hindi iyon gusto ng kanyang amo na si Taito. Sinasabi ng mata na ang kanyang Panginoon ay isa sa pinakamagandang sisidlan na nakita niya. Di nagtagal, ang Eye ay nag-activate ng sarili, nagpapadala sa lupa na dumadagundong sa ilalim ng mga paa ng obispo, at ang mga bato ay nagsimulang lumipad kung saan-saan. Ngunit hindi nagtagal ay tumahimik ang lahat at sinasabi ng mata na ngayon ay alam na niya na ang mga obispo ay ang pitong multo na nagkukunwaring mga normal na tao. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo kay Castor at hiniling sa kanya na tanggalin ang kwelyo upang ma-access niya ang kanyang buong kapangyarihan. Sumagot si Castor na para doon, kailangan niya itong ibigay sa Slave Bureau at ayaw ni Tito na mangyari yon. Ibinulong ni Enyo sa tenga ni Fra na tumutugon ang kala sa mga utos ng kanyang amo, at hindi nagtagal ay nahipnotismo ni Fra si Taito at muling pinatulog. Sinabi ni Castor kay Taito na hinahanap ng Imperial Army ang mata ng Maikal dahil gusto nila ang kapangyarihan nito, at kung ang kapalaran ay nagpadala kay Taito sa 7th Division, kung gayon maaari siyang maging isang Guardian Angel. Ngunit kung totoo ang sinaunang hula, siya ay magiging isang madilim na puwersa na wawasak sa mundo. Maya-maya ay muling nagising si Teva, at gaya ng inaasahan, hindi niya naaalala ang pag-atake sa dalawang obispo nang maagaw siya ng mata. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad palabas ng simbahan upang umalis sa ika-7 dibisyon, at sa kanyang paglalakbay ay nagpapasalamat siya sa lahat sa pag-iingat sa kanya. Sa pagkislap ng masasayang alaala ni Mikaj sa kanyang isipan, nagsimula siyang umakyat sa hagdan nang pigilan siya ni Fra at Castor, at sabihin sa kanya na wala siya sa kondisyon na umalis sa 7th District, at kung gagawin niya yon ay huhulihin siya ng Imperial Army at dadalhin siya sa ang unang dibisyon. Nang marinig ito, sumagot si Tito na kailangan niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, kaya tinanong ni Fraut kung handa ba siyang itapon ang kanyang buhay kahit na nailigtas siya ni Mikovic sa pamamagitan ng kanyang sarili. Pagkatapos ay hinila niya si Tito sa loob ng simbahan, kung saan nakasulat ang mga huling salita ni Mikaj, at nalaman ni Tito na gusto ng kanyang kaibigan na mabuhay siya ng mahabang buhay. Sinabi sa kanya ni Fra na sinusubukan lamang ni Taito na makatakas mula sa emosyonal na gulo na kanyang naranasan, dapat niyang buhayin ang sakit upang hindi sumuko, at si Taito ay umiiyak na parang bata pagkatapos basahin ang mga taos-pusong mensahe ng kolehiyo para sa kanya. Di nagtagal, nagsimulang manirahan si Tato sa simbahan, tinutulungan ang mga madre na linisin ang mga pasilyo, umakyat sa mga torre, kasama si Fra upang tumulong sa pagsasagawa ng mga gawain, at paggawa ng mga pang-araw-araw na gawain. Tinanong ni Tito ang mga obispo kung ano ang silbi ng manatiling buhay kung hindi niya mabayaran si Mikaj, at nagsasayang lang siya ng oras dito. Masayang sinabi sa kanya ni Castor na nakagawa na siya ng paraan para makapaghiganti siya, at para doon, kailangan niyang kumuha ng pagsusulit sa bishop. At kung makapasa siya sa pagsusulit ay magkakaroon siya ng pass para makapaglakbay at manirahan kahit saan ng libre. Papayagan siyang dumaan sa mahigpit na mga checkpoint ng militar sa imperyo ng Barsburg. Sinabi niya sa kanya na isang buwan na lang ang pagsusulit at kailangan mong maghanda ng maaga upang makapaghiganti, at hindi nagtagal ay pumayag si Taito na kumuha ng pagsusulit. Dinala nila si Taito sa library at binomba siya ng makakapal na malalaking libro. Ipinaalam sa kanya ni Frau na ang unang yugto ay ang nakasulat na pagsusulit na may 100 tanong na sumasaklaw sa 77 tomo na may 100 mga kabanata ng Biblia. Hiniling sa kanya ni Castor na isaulo ito sa loob ng 30 araw, at tinanong siya ni Frau kung paano gagawin iyon ni Tato kapag tumagal siya ng 3 taon upang malaman iyon, kaya tumugon si Castor na siya ay tulala kaya't inabot siya ng 3 taon upang makuha iyon sa kanyang ulo. Ngunit sa sandaling buksan ni Teta ang mga tomo ng Biblia, napagtanto niya na nabasa na niya ang mga ito noon, at hiniling kay Castor na subukan siya. Nang magsimulang magtanong si Castor sa kanila, bumagsak ang panga ni Frau sa sahig ng ikwento ni Taito ang lahat na parang kabisado niya ito. Sinabi niya sa kanila na ang mga salita ay pumapasok sa kanyang isipan na parang isang oyay, ngunit kailangan pa rin niyang kabisaduhin ang maraming bagay upang makapasa sa pagsusulit. Pagkaraan ng ilang oras, nagdala si Castor ng sandata at sinabi kay Taito na ang pangalawang antas ay isang praktikal na pagsusulit saksifon kung saan kailangan niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan saksifon. Sinabi niya sa kanya na sa mundong ito mayroong maraming mga bagay na hindi mapoprotektahan ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pag-aalaga at pagdarasal. Kaya kailangang armasan ng mga obispo ang kanilang mga sarili upang tulungan ang mga nawawalang tupa na naligaw pagkatapos mawala ang kanilang mga pangarap. Kinuha ni Fra ang armas mula kay Castor at sinabi kay Taito na ang pangalawang pagsusulit ay pinatay si Kors, at hindi lahat ay maaaring gumamit ng armas na pinangalan ng Faculus. Idadaan daw ni Tito ang kanyang Zephon sa pamamagitan ng sandata na ito para makuha at sirain si Kor.
Kinuha ni Tito ang sandata at sinabi sa kanila na sa akademya ay natutunan niya kung paano mag-channel ng enerhiya sa pamamagitan ng mga armas at hindi nagtagal ay na-activate niya ang kanyang Zephon para subukan kay Baculus. Ngunit hindi niya ito kayang kontrolin. Ang isang bigong Tigo ay nagtanong kung ang isang batang tulad niya ay maaaring maging isang pari, kaya't sumagot si Frau na karaniwang nagsisimula ang isang tao sa pamamagitan ng pagiging isang pari. Ngunit ang mga maaaring gumamit ng Zephron sa murang edad ay binibigyan ng espesyal na pagkakataon na direktang maging isang obispo na dalubhasa sa paglaban sa kadiliman. Idinagdag ni Castor na hindi tulad ng ibang mga obispo, siya ay papayagang maglakbay sa mundo upang labanan ang mga kampo ng kadiliman. Nagpasalamat si Tito sa kanila at nagtanong kung sino ang gumawa ng espesyal na sandata na ito at sinabi nila sa kanya na ito ay isang kilala bilang isang master craftsman na bumibisita sa simbahan taon-taon. Si Fraul ay naglalagay ng badge kay Taito na nagsasabing palagi kang babantayan kaya dapat tayong kumilos ng maayos habang nasa ilalim ng pagsasanay. Nang maglaon, tinanong ni Castor si Fra kung kumusta si Taito at sumagot siya na 3 oras na ang nakakalipas na si Taito ay nagsasanay ngunit hindi pa siya gaanong umuunlad. Naglakad si Castor patungo kay Taito at ipinakita sa kanya ang isang manika kung saan natrap niya ang mga pakpak ng core at hiniling kay Taito na magsanay sa paghuli nito. Maya-maya ay nagsimulang tumakbo ang core doll sa paligid ni Tego at nag-aalala si Fra kung ang isang wimp na tulad ni Tego ay makakahawak sa manika. Kaya sinabi sa kanya ni Castor na naglagay siya ng selyo upang limitahan ang kapangyarihan nito at pagkatapos ay hiniling kay Fra na dapat nilang iwan si Tego ng mag-isa. Biglang napansin ng manika ang mga madre at nagsimulang gumawa ng mga kakaibang bagay sa kanilang harapan at hindi nagtagal ay inatake sila at si Tita ay tumakbo patungo sa kanila, inilagay ang Xiphon sa sandata at inatake ang manika. Nagsitakbuhan ang mga madre at hinihintay ni Tito na mag-react ang manika at maya-maya ay lumabas ang core wings sa kanyang katawan at si Tito ay nananatiling frozen sa takot. Ang manika ay nagsimulang tumakbo pagkatapos na ito at patuloy na sumisigaw ng tulong at biglang ang manika ay nakulong sa mga bulaklak at hindi nagtagal ay napansin niya na si Labrador ay dumating upang tulungan siya. Nang maglaon, pinapahinga ni Labrador si Taito at inalok siya ng bulaklak na tsaa na matamis sa mga nasaktan. Hindi nagtagal ay nagsimulang umiyak si Taito at sinabi kay Labrador na nais niyang maghiganti para kay Mikage, ngunit sinabihan siya ng kanyang kaibigan na huwag gawin yon. Sinabi sa kanya ni Labrador na pinatawad na siya ni Mikage, at dahil mahal niya si Tito, hindi niya ito ibinigay sa Imperial Army. Pagkarinig nito, napagtanto ni Teta na si Mikage ang tunay na kayamanan na natanggap niya at nagtataka kung paano mamuhay ng isang buhay na magpapasaya sa kanya at sa lalong madaling panahon ang mata sa kanyang kamay ay nagsimulang kumikinang. Sa gabi, habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, pakiramdam ni Tata ay nakita niya si Mikage, ngunit nang ilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng batang may gininto ang buhok, napagtanto niya na hindi si Mikage, ngunit isa pang bata ang kumukuha ng pagsusulit sa obispo. Kinukutya ng Blondie si Tito, sinabing hindi niya alam na pinapayagan pa nga nilang kumuha ng mahirap na pagsusulit ang mga bata, at tinawag siya ni Tito na Weasel at nagtanong pa kung may kilala siyang Shuri mula sa pamilya o dahil kamukha niya. Ang Shuri mula sa akademya. Hindi nagtagal ay pareho silang nagsimulang mag-away sa isa't isa, handang makipagtalo sa isa't isa. Sinabi ng batang lalaki na siya ay mula sa pamilyang Oak at siya ay dumating upang makahanap ng isang tao at umalis. Habang sinusundan ng Blondie, nakatagpo si Teda ng isang grupo ng mga obispo na nagtipon upang makita si Arsobispo Bastian na kumukuha ng isang core at nakita niya ang kaakit-akit na Arsobispo na tinatrato ang isang pangunahing batang babae kasama si Zephan nang hindi nagdudulot ng anumang sakit sa kanya. Hindi nagtagal nakita niya ang 3 obispo at tinanong si Castor kung paano nagawa iyon ni Bostin, kaya't sumagot siya na si Arsobispo Bostin ay isang eksperto sa pagpapagaling na Zephan. Ang Zephyr na ito ay hindi sanay sa pag-atake, ngunit magbigkis at mag-alis ng isang core nang hindi nagdudulot ng sakit sa biktima at sa talento at pagsusumikap, magagawa rin itong makabisado ni Tigo. Kaya simula ngayon, bibigyan nila siya ng mga espesyal na aralin upang sanayin siya sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nahanap ni Tato ang Blondie, at tinanong niya kung sinusubukan niyang maging kaibigan niya, at sinigawan siya ni Tito, na sinasabing hindi siya dapat magkamali ng ideya. Sa gabi, ibinibigay ng mga madre kay Tato ang kanyang silid, at ang nakakagulat, ang kanyang kasama sa kwarto ay ang parehong Blondie na nakilala niya noon. Ipinakilala siya ng mga madre bilang hacker at Oak na nagmula sa unang distrito. Agad silang humingi ng pagpapalit ng silid, ngunit tumanggi ang mga madre at sinabing dapat silang maging magkaibigan. Nag-aaral si Hakuren habang si Taito ay nagmumukmok pa rin sa pagiging roommate niya. Hindi nagtagal, hiniling ni Hakuren si Taito na sumama sa kanya, ngunit nakaramdam siya ng insecure dahil hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ang Baculus. Habang dinadaluyan niya ang kanyang enerhiya, lalo siyang tinatanggihan nito. Bigla niyang napansin na may dugo ang Baculus niya, at napagtanto niyang dugo iyon ng mga nakaraang kandidato na nagsumikap na maging obispo. Pareho silang naglalakad patungo sa isang arena, at hiniling ng gwardiya na pumirma sa rehistro ng gate bago magsanay. Maya-maya ay naglakad na sila papasok, ngunit biglang bumagsak ang gwardiya, kaya dinala siya ni Hakarin at Tito sa infirmary. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita tungkol sa gwardiya.
Ang kalusugan ni Aldo at Labrador ay nagsabi kay Castor na may nangyaring ganito sa unang pagkakataon, at ang mga bulaklak ay mukhang takot din. Samantala, si Hakuren at Tito ay tumatakbo sa klase dahil sila ay tumatakbo ng huli matapos ihulog ang bantay na si Aldo sa infirmary. Sa daan, sinabi ni Hakuren kay Taito na siya ay isang mabuting bata dahil tinulungan niya ang gwardiya noon at hiniling sa kanya ng isang mahiyaing Taito na itigil ang pagtrato sa kanya na parang bata. Hindi nagtagal ay sumama sila sa iba pang mga kandidato na nagpapakita ng kanilang bakulos sa isa't isa at napagtanto ni Taito na ang kanyang bakulos lamang ang mukhang naiiba sa iba. Dinala sila ng madre sa loob ng isang water barrier kung saan ang mga core ay lumilipad sa itaas nila at hiniling niya sa kanila na mag-ingat dahil ang core ay hindi maaaring umalis sa tubig ngunit sila ay tunay pa rin at maaaring manipulahin ang kanilang mga isip. Biglang hiniling ni Hakuren kay Taito na tumalikod at nagsimulang offensive at nagsimulang umatake sa mga core at lahat ay napapahanga sa kanyang lakas at katumpakan. Sinabi niya kay Taito na hindi siya katulad niya at pareho silang magkaiba ng emosyon at hindi nagtagal ay napagtanto ni Taito na si Zafran ay kumuha ng anyo ng mga salita at kumakatawan sa mga damdamin ngunit ang kanyang bakulos ay hindi tumutugon sa kanyang mga salita dahil hindi ito isang kasangkapan para sa pagpatay. Hindi nagtagal ay nagbuhos si Tato ng enerhiya na hindi hahayaang mawala sa kanya ang sinumang malapit sa kanya, ngunit hindi pa rin ito gumagana at narinig niya ang iba na pinagtatawanan siya. Ngunit hiniling sa kanya ni Hakarin na patuloy na subukan. Di nagtagal, lumapit sa kanya si Arsobispo Bastian at hiniling sa kanya na tumuon sa kanyang pagnanais na maglingkod sa Diyos at subukang muli. Hindi alam ni Tito kung ano ang Diyos, ngunit kung siya ay isang taong makapagbibigay sa kanya ng lakas. Pagkatapos ay ilalarawan niya si Mikage, at habang ginagawa niya yon, isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa bakulos, at ang lahat ay nananatiling nagyelo sa kanilang lugar. Hindi nagtagal ay napansin ni Bastian na hawak ni Teika ang bakulos ni Frau, at nagsimulang itanong ni Corin kung paano siya naugnay kay Frau. Nang tanungin ni Taito kung bakit niya tinatanong ang tungkol sa pervert na obispo na yon, hinampas siya ni Hakuren sa mukha at sinabi sa kanya na si Frol ang pinakamataas na scorer sa ikalawang yugto ng pagsusulit at ang piping Tito ay gumagamit ng kanyang mga tauhan nang hindi niya alam. Dahil sa pakikipag-away sa isa't isa, sina Tego at Hakuren ay itinapon sa labas ng practice arena at maya-maya ay nakarinig sila ng ilang mga madre na sumisigaw. Nang tumakbo sila sa direksyon na yon, nakita nila ang gwardiya na si Aldo na pinatay sa malamig na dugo. Ibinubulong ng karamihan na malamang na pinatay ng 7 Diyos si Aldo dahil isa siyang mamamatay tao at hindi nagtagal ay lumingon si Taito sa paligid upang makakita ng madilim na anino. Kinikilala niya ito bilang Fra, ngunit siya ay mukhang napaka-cold-hearted, tinitingnan ang lahat. Sa gabi, papalabas si Tito at tinitingnan ang glass painting ni Mother Mary na may kasamang anak at bigla siyang nag-flashback sa oras na dinala siya ng kanyang ama sa isang hindi kilalang lugar. Sinabi niya sa kanya na may makikilala siyang importanteng tao at dapat niyang alagaan ang mga ito at malapit nang matapos ang flashback. Siya ay bumalik sa kanyang silid at hacker at nagtanong sa kanya kung siya ay palihim na palihim sa isa sa mga silid ng madre at isang gulat na tigo ay tinanggihan ang mga singil at hiniling sa kanya na isara ang kanyang bibig. Pagkatapos ay hacker at magbibiro kung gusto niyang matutunan kung paano lumapit sa mga babae mula sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ni Tango na may iba pang bumabagabag sa kanya. Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Hakarin na hindi nila lubos na kilala ang isa't isa para ibahagi ang kanilang pinakamalalim na sikreto. Kinaumagahan, habang papunta sa mga klase, si Tito ay muling nagalit ng mga madre na patuloy na fangirling sa paligid niya. Sinabi niya sa kanila na pupunta siya sa library upang maghanap ng isang bagay. Pinahalagahan nila siya para sa pagiging motivated sa pag-aaral at sinasabi sa kanya na sila ay nagpapasaya para sa kanya. Pumasok si Taito sa silid-aklatan upang matuto ng higit pa tungkol sa kanyang nakaraan at sa mata ni Maiko. Itinaya ng kanyang ama ang kanyang buhay para mabigyan siya ng mata ng Maiko. Ngunit wala sa mga libro ang may anumang impormasyon. Ngunit biglang, isang libro ang mahiwagang nag-flip ng mga pahina nito at nagbubukas sa pahina na nagbabasa ng Verloren, ang maalamat na Diyos ng kamatayan na nakatakas sa ibabaw pagkatapos patayin ang pinuno ng anak na babae ni Heaven. Maya-maya pa ay umikot ang mga salita sa kanya tulad ng Xaphom at si Tito ay nalaglag sa upuan at lahat ay nakatingin sa kanya na parang siya ay may isang knot o dalawang maluwag. Biglang lumapit sa kanya sina Frau at Hakerin kung ayos lang siya at tinanong niya si Frau kung ano ang nangyari kay Aldo kagabi. Napagtanto na nakatayo siya sa tabi ni Bishop Frau. Inabutan siya ng hacker ng isang magazine na puno ng hubad na muli. Si Fra ay nabighani, ngunit hindi nagtagal ay hinampas siya ni Bastian sa ulo at ipinahayag na itatapon niya ang mga bulgar na aklat na ito at sinabi sa kanya na hinahanap siya ni Castor. Nang tanungin muli siya ni Taito tungkol kay Aldo, sumagot siya na hindi niya alam kung ano ang nangyari at iniimbestigahan na ng mga Imperial Guard ang eksena sa ngayon. Sinabi ni Bastion na ang biopsy ay nagsiwalat na siya ay namatay sa pagkabigla kasunod ng isang suntok mula sa likod at ang madugong mga yabag ay nagsasabi na ang pumatay ay maaaring nakumbinsi si Aldo na buksan ang gate ng pangunahing pasukan. Ngunit posibleng isa itong insider job, ngunit walang umalis sa simbahan noong gabing iyon. Tiniyak niya kay Tito na ang sinumang pumatay kay Aldo ay mapaparusahan kahit na mamamatay tao si Aldo.
Ngunit ang lahat ay nasa kamay ng 7 multong ipinadala ng langit na hindi nagpapatawad sa kasamaan. Tiniyak niya sa kanya na nadoble nila ang seguridad sa simbahan, at walang sinuman ang makakapasok sa lugar, at tiyak na poprotektahan ng Diyos ang mga gumagawa ng mabuti. Nang maglaon, sinabi ni Castor kay Fra na ang Papa ay tumawag para sa isang pulong sa kanya, at kung hindi makontrol ni Tito ang kanyang Zephon, at gamitin ang bakulos, hindi siya papayagang umalis sa simbahan. Biglang binuksan ni Frol ang pinto, at nakita nila si Tater na nakatayo sa harapan nito. Agad siyang humingi ng paumanhin kay Frol dahil sa pagkabali nito sa kanyang mga tauhan, at tumakbo palayo. Iniwan si Frol na nag-iisip kung narinig niya ang mga ito o hindi. Samantala, naguguluhan si Tito nang malaman na alam na ng 3 obispo ang tungkol sa Eye of the Michael, kaya naman hindi nila ito pinayagang umalis. Naalala niya na siya ay isang ulila, at pinalaki ng ama ng simbahan na nagturo sa kanya na maging mabait, ibahagi sa iba, at tumulong sa nangangailangan. Ngunit sa lalong madaling panahon sumiklab ang digmaan, at ang hari ng basahan ay napatay, at ang ama na nagpalaki sa kanya ay nagsabi sa kanya na mabuhay at huwag mahulog sa mga kamay ng imperyo. Nang magmakaawa si Taito sa kanya na huwag umalis, sinisiguro niya sa kanya na pagdating ng panahon, maaalala niya ang lahat. Sinabi niya kay Taito na mahal niya siya at binyayaan siya ng kanyang kapangyarihan, at hindi nagtagal ay pinatay siya. Hindi nagtagal ay naging malinaw ang lahat kay Taito, at walang magawa siyang umiyak matapos malaman na namatay si Mikej at ama dahil sa kanya. Nang makita siyang umiiyak ni Hakarin, sinabi niya kay Bishop Fra. Pagdating ni Fra kay Taito, tinanong niya ang obispo kung alam na niya ang tungkol sa mata, dahil hindi nagulat si Bishop Labrador nang una niyang makita ang mata. Sinabi sa kanya ni Tito na siya ay tunay na nagpapasalamat sa lahat ng kanyang tulong, ngunit nararamdaman niya na sinusubukan niyang gamitin siya sa paraang ginawa ng Imperial Military. At maya-maya'y sinigawan niya ito, nagtatanong kung siya ay nanunood din kay Michael at lumukso sa kanya sa galit. Tinanong ni Fra kung mayroon ba siyang oras upang husgahan ang iba kapag hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili, at hindi nagtagal ay pinabagsak niya ito. Nakiusap si Tato kay Fra na patayin siya, ngunit itinanggi niya na sinabi niyang trabaho niya ang protektahan siya, ngunit hindi siya laging nasa tabi niya. Kaya't nais niyang palakasin siya upang tumayong mag-isa. Napagtanto ni Tito na si Frau ay nagsasalita ng eksakto tulad ng kanyang namatay na ama, at sinabi sa kanya ni Frau na ito ang mata ng pag-asa na ipinagkatiwala sa kanya ng ama, kaya dapat niya itong protektahan. Biglang napagtanto ni Teda na binanggit ni Fra ang kanyang ama, at pagkatapos ay pinilit itong sabihin kung paano niya nalalaman ang tungkol sa ama. Kaya sinabi sa kanya ni Fra na mahanap niya sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Bishop Castor kina Fra at Labrador na nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa mga kandidato ngayong taon, at natatakot siya na may mapanganib na bagay na nakatago sa simbahan. Sumagot si Labrador na hindi niya maiba-iba ang pangit at maganda hanggat hindi pa namumukadkad ang dalawa, kaya may pagkakataong may lumabas na masama sa mga kandidato sa obispo ngayong taon. Kaswal na sinabihan sila ni Palaka na huwag magulo ang kanilang panty, dahil haharapin niya ang masama pagdating ng tamang panahon, kaya sa ngayon ay hayaan muna nila ang mga kandidato na maghanda para sa pagsusulit. Sa gabi, naghihintay si Tito ng espesyal na pagsasanay ni Castor, at hindi nagtagal ay dumating na ito. Sinabi niya sa kanya na ngayong gabi ay magtatrabaho sila sa lakas ng pag-isip, dahil patuloy niyang sinisira ang bakulos, at nangangahulugan iyon na ang kanyang Zephon ay likas na sumasabog. Sinabi niya sa kanya na upang magamit ng epektibo ang bakulos, kailangan nilang mapanatili ang kanilang mga antas ng enerhiya. Iniisip ni Tito kung ito ba ay dahil nasanay na siyang pumatay ng maraming kaaway sa lalong madaling panahon habang siya ay nasa akademya. Kaya hiniling ni Castor na tumakbo siya sa simbahan, at susundan siya ng kanyang mga kawawang manika para hindi siya matamlay. Bukod dito, kailangan niyang tumakbo sa saxophone track na kanyang nilikha, ngunit kailangan niyang gumawa ng isang kalasag mula sa kanyang sariling saxophone, para hindi siya lumipad sa kalangitan. Hindi nagtagal ay nagsimulang tumakbo si Taito kasama ang mga masasamang manika na sumusunod sa kanya na parang mga manok, at ngayon ay inaatake siya ng mga ito mula sa lahat ng dako. Ngunit kapwa hindi alam ni Castor at Taito na may isang taong mula sa gang ni Ayanami ang nagbabantay sa kanila. Pagkatapos ng pagsasanay, isang halos patay na si Tito ang bumagsak sa kanyang kama, at hindi nagtagal ay nagsimulang magpalit ng kanyang match na damit. Noon ay nakita ni Hakarin ang marka ng alipin ng labanan sa kanyang likod, at iniisip kung iyon ang dahilan kung bakit napakalakas ni Isaefan. Sinabi sa kanya ni Hakuren na nahirapan siyang alagaan ang kanyang pink na kaibigan habang wala siya, at sinagot ni Tito na siya ang reincarnation ng kanyang kaibigan na si Mikej, at dahil sa kanya, kaya siya kumukuha ng pagsusulit. Nang tanungin ni Tato si Hakarin kung bakit siya kumukuha ng pagsusulit, sumagot siya na isang araw ay sinapian ang kanyang ina, ngunit tumanggi ang kanyang ama na humingi ng tulong mula sa obispo, sa takot na mapahiya ang pamilya o ikinulong niya ang kanyang ina sa isang silid, at isang araw, si Fra ay mahiwagang nagpakita sa kanila at pinagaling ang kanyang ina. Pero bago pa siya makapagpasalamat, nawala siya, at ngayon ay gusto niyang kunin ang pagsusulit na ito kahit na mula sa pamilya ng militar. Dahil ayaw niyang sumunod sa kanyang ama, at gusto rin niyang pasalamatan si Bishop Fra sa pagiging tagapagligtas niya.
Nang marinig ito, sinabi sa kanya ni Taito na siya ay isang matapang na tao para sa pagpili ng kanyang sariling landas, at hindi nagtagal ay pareho silang nag-good night para makabalik sa pagtulog. Kinabukasan, sa wakas ay nagtagumpay si Tito laban sa Core Dolls at binigyan siya ni Castor ng professional Baculus at hiniling sa kanya na subukan ito sa Core Dolls. Hindi nagtagal ay pinakawalan ni Tito ang kanyang Zephyr, pinanalunan ito sa loob ng Baculus at inatake ang Manika, na ikinamatay ng marami at napagtanto niya na ito ang unang pagkakataon na makakagawa siya ng ganito. Alam ni Castor na medyo mahihirapan si Taito na gamitin ang bagong Baculus, ngunit makakatulong ito sa kanya na makontrol ang kanyang sobrang lakas. Hindi nagtagal, napagtanto ni Castor na pinapanood sila ni Hakern mula sa likod ng dingding at hiniling niya sa kanya na sumama din kung gusto niya. Pagkatapos ng pagsasanay, habang papunta sila sa silid, bumukas ang isang portal mula sa likuran nila at isang madilim na enerhiya ang lumabas mula rito. Nararamdaman ng mata ni Taito ang enerhiya, ngunit bago niya magawa ang anumang bagay, kinuha ni Hakuren ang pag-atake sa kanyang sandata, pinalipad siya ng puwersa palabas ng bintana. Mabilis na iniabot ni Tito ang kanyang kamay sa kanya, habang binabalanse ang kanyang sarili sa kanyang Baculus, ngunit nasira ito ng madilim na enerhiya. Sa kabutihang palad, dumating si Fra sa oras at iniligtas ang dalawa mula sa pagbagsak sa tor ng simbahan. Inilabas niya ang kanyang sage at inatake ang anino, pinaghiwa-hiwalay ito, bawat isa ay nakapalibot sa kanya mula sa lahat ng panig. Sa kabilang banda, nalaman ng dalawang kampo ni Ayanami na si Fra ang tunay na karit. Nang tanungin ni Taito kung ano ang nangyayari, sumagot si Fra na ang anino ay digmaan. Isang tao na ang tatlong hiling ay pinagbigyan ng isang ubod at hindi nagtagal ay nawala ang anino at nakita nilang lahat ang isang walang buhay na Aldo sa pwesto nito. Hindi nagtagal ay napansin ni Frol ang isa sa mga kampo ni Ayanami, sinubukan niya itong salakayin, ngunit nakatakas siya. Sa pakikipagpulong sa arsobispo tungkol sa isyu ng digmaan, sumabog ang kaguluhan habang iniisip ng lahat kung ano ang pakiramdam ng mga digmaan. Ang masamang madilim na anino ay maaaring pumasok sa simbahan kapag walang black magic. Samantala, iniisip ni Castor sa kanyang sarili na baka dahil sa mata ni Michael ang lahat ay hinahabol at tanging ang tatlong obispo at arsobispo lamang ang nakakaalam nito. Kinaumagahan, magkasamang nagising sina Tego at Hakuren dahil sila ay ginagamot pagkatapos ng insidente kagabi. Defensively hiniling ni Tego kay Hakuren na layuan siya dahil hinahabol siya ng anino, at muntik na siyang mapatay kagabi habang pinoprotektahan siya, at kung hindi sana sila nailigtas ni Frau, nasa kabaong na sana siya ngayon. Sinabi sa kanya ni Hakuren na siya ang nagbuwis ng kanyang buhay upang iligtas siya, at dahil siya ay isang obispo, hindi siya tataka sa pagliligtas ng isang tao mula sa kadiliman. Hindi nagtagal, lumabas si Fra mula sa kabaong at tinanong ni Tito kung parang pamilyar ang digmaan kagabi at sinagot ni Fra na tiyak na kinuha ng corpse kagabi ang kaluluwa at katawan ng tao at lahat ng ito ay nangyayari. Dahil sinusubukan ng mga madilim na puwersa na ilatag ang pundasyon para sa muling pagkabuhay ni Valoran sa pamamagitan ng pagpuno sa mundo ng kadiliman. Nang maglaon, napagtanto ni Taito na siya ay isang walang magawang wimp noon, ngunit unti-unti siyang nagiging mas malakas. Kaya't sinabi niya kay Hakuren na kapag naging sapat na siya para protektahan siya, magiging kaibigan niya ito. Hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng mga madre na pumupuri kay Teta sa pagsusumikap, at sinabi niya sa kanila na hindi pa rin niya naiintindihan ang maraming mga bagay, ngunit hindi siya pupunta kahit saan sa pamamagitan ng pagdududa sa iba, kaya't siya ay magsisikap. Pagkarating sa silid aklatan, parehong abala sina Taito at Hakuren sa paghahanap ng mga libro nang lumapit sa kanya ang isang makulimlim na obispo, isa sa mga kampo ni Ayanami, ngunit pinigilan siya ni Castor sa kalagitnaan, tinanong kung ano ang gusto niya. Ang obispo ay naghagis ng metal na badge kay Taito at sinabi sa kanya na ang may-ari ng badge na nagngangalang Fight Cruz ay humiling sa kanya na ihatid ang mensahe kay Taito at hindi nagtagal ay nagsimula siyang maglakad patungo sa kanya sa isang nagbabantang paraan. Agad siyang iginapos ni Castor gamit ang kanyang mga pilak na sinulid at itinapon sa silid aklatan, ngunit patuloy pa rin ang daldal ng inaalihan na obispo na ang simbahan ay wala sa panig ni Taito, ngunit mabilis siyang natapos ni Castor. Nang matapos ang kaguluhan ng tanungin ni Hacker kung sino si Fia Cruz, sumagot si Tito na parang pamilyar ang pangalan, ngunit hindi niya maalala kung sino ang taong iyon. Maya-maya ay tumakbo si Fra sa kanya, na nag-aalalang nagtatanong kung maayos ba ang kalagayan ni Castor o hindi, ngunit biglang tumingin si Tato kay Fra na may pag-akusa sa mga mata at sinabi sa kanya ng taong nauna na ang simbahan ay wala sa kanyang panig. At disappointingly nagtanong si Fra kung bumalik na ba siya sa paghihinala sa lahat. Pagkatapos ay sinabi niya kay Taito na siya lamang ang makapagpapasya kung ang mga obispo ay kaibigan niya o hindi, at pagkatapos ay lumayo siya. Hindi nagtagal, sumama sa kanya ang dalawa pang obispo na nagsasabi na tama siya dahil si Tito lang ang makakapagdesisyon, at idinagdag ni Labrador na sa ngayon ay nanginginig sa sakit si Tito. Nang maglaon, hiniling ni Hakuren kay Taito na huwag nang mag-alala kung ang simbahan ay kakampi niya o hindi, dahil kahit anong mangyari, palagi siyang nasa tabi niya. Pagkatapos ay nakipagkita ang mga obispo sa arsobispo at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari sa silid aklatan.
Sinabi sa kanya ni Castor na ang obispo na lumapit kay Tito ay may kalahating kaluluwa lamang at ang sagot ng arsobispo ay nagawa nilang mabuti ang pagprotekta sa selyo ng Verloren sa tuwing sinusubukan siyang palayain ng mga kampon ng kadiliman. Sa mundong ito, 7 Diyos lamang ang maaaring magmanipula ng mga kaluluwa, ngunit tumugon si Labrador na ang mga gulong ng kapalaran ay nagsimulang umikot ng wala sa kontrol. Matapos ang 1,000 taon, ang katawan ni Valoran ay patuloy na natutulog sa ilalim ng Eye of Michael Seal, ngunit kahit na si Tego at ang mata ni Michael ang pinupuntirya ng mga Servants of Darkness, nananatili ang selyo sa kanyang katawan, at nangangahulugan iyon na ginabayan ng langit ang kanilang huling pag-asa para baguhin ang kapalaran ni Taito. Idinagdag ni Castor na si Taito ay natatakot na magtiwala sa sinuman dahil nawala sa kanya ang lahat, ngunit hawak niya ang susi upang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa kabilang banda, nakikipaglaro si Fra sa mga bata nang makaramdam siya ng kakaibang sensasyon na nagmumula sa loob ng mga silid ng simbahan. Tumatakbo siya patungo sa direksyong iyon at nakikita ang mga bakas ng kadiliman sa lahat ng dako. Siya ay tumatakbo sa galit dahil ang kakaiba, nakakatakot na sensasyon ay hindi umaalis sa kanya at hindi rin niya mahanap ang pinagmulan ng kadiliman. Bigla niyang binuksan ang mga pinto ng madilim na silid at nakita niya ang alipures ni Ayanami. Tumakbo siya patungo sa minyon na may kulay rosas na buhok, ngunit itinapon niya ang isang katawan na puno ng ugat patungo kay Frol. Ang minyon ay naghagis ng madilim na ksefan patungo kay Frol, at sa lalong madaling panahon ang walang buhay na mga katawan sa dingding ay nagsimulang mabuhay muli. Handa nang salakayin si Frol, hindi nagtagal ay pinakawalan ni Frol ang kanyang karit at inatake ang mga zombie, brutal na pinutol ang mga ito sa kalahati. Pagkatapos ay tinanong niya ang kulay rosas na buhok kung siya ang Worsfield, na humahabol kay Taito, tumalon sa kanya, ngunit muli siyang nawala sa kadiliman. Tumakbo si Frau upang tulungan ang nasugatan na lalaki, at inilabas ang talim, ngunit hindi nagtagal ay pumasok ang mga gwardya sa silid at inakusahan siya sa pananakit sa lalaki dahil hawak niya ang sandata ng Worsfield. Ininsulto nila siya, hinihiling sa kanya na ilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo at sa lalong madaling panahon siya ay nahuli. Hiniling ni Arsobispo Bastian sa gwardya na iwan si Fra dahil hinding-hindi niya sasaktan ang isang tao, ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito at kinuha si Fra. Sa kabilang banda, nalaman ni Labrador mula sa mga bulaklak na si Fra ay naaresto sa hinalang pagpatay sa mga kriminal at sinabi niya kay Castor ang tungkol dito. Ipinaliwanag niya na nakikipaglaban si Fra sa Minion of Darkness para protektahan si Taito, ngunit naging bitag ito para kay Fra. Maya-maya ay tumakbo si Taito sa kanila na nagsasabing gusto niya talagang magtiwala sa kanila, ngunit nahihirapan siyang gawin yon. Hiniling sa kanya ni Castor na sundan sila at dinala siya sa isang silid ng pagharap sa sariling kaluluwa. Hiniling sa kanya ni Labrador na tingnan ang kanyang kaluluwa sa sandaling kumalat ang ulap at pagkatapos ay umalis sila. Tinanong ni Tito ang ambon kung dapat ba siyang magtiwala sa simbahan at kay Frau, at biglang may isang boses na pumutok na nagsasabing dapat niyang pagkatiwalaan ang mga ito at pagkatiwalaan ang anumang makita niya rito. Pagkatingin pa lang ni Taito ay nakita niya ang imahe ni Ama sa kanyang harapan. Sinabi niya na maglalabas siya ng isa pang selyo sa alaala ni Taito upang matuklasan niya ang higit pa sa kanyang mga alaala, at hindi nagtagal ay naalala ni Taito na ang pangalan ng ama ay Freya Cruz. Napagtanto ni Tito na si Free Cruz ang ama na nagpalaki sa kanya sa simbahang ito, at lumabas siya ng silid at sinabi sa obispo na nalaman niya ang lahat ng bagay na kinabibilangan niya sa simbahang ito. Ang mga obispo ay nagbalita sa kanya na si Free Cruz ay isang obispo na matagal nang itiniwala. Nang tanungin ni Taito kung bakit nila gagawin yon sa isang pari. Sinabi sa kanya ni Castor na ninakaw ng kanyang ama ang Pandora Box mula sa simbahan upang makatakas sa Rags Kingdom. Ito ay isang kahon kung saan natutulog ang katawan ng masamang Diyos ng kamatayan at Valoran, at bilang resulta, sumiklab ang digmaang Rags. Nang mabuksan ang Pandora Box, sinalakay ng Imperial Army ang kaharian ng kanyang ama at winasak ito, ngunit hindi pa rin sila sigurado kung paano talaga nagsimula ang digmaan. Naniniwala ang imperyo ng Barsburg na ginamit ng Rags Kingdom si Bishop Cruz para nakawin ang Pandora Box. Dahil sa parehong mga mata, bubuhayin sana nila ang Valorant at nasakop ang mundo. Kaya, sa ngalan ng hustisya, nawasak si Rags. Gayunpaman, sinasabi ng ilan na ang imperyo ng Barsburg ang bumubuo sa buong kwento at ginamit ang insidenteng ito upang akusahan ang Rags Kingdom na nagpaplano ng pananakop. Kaya't ang katotohanan ay nasa kadiliman. Nang tanungin ni Taito kung bakit gagawin yon ng ama, sinagot ni Castor na si Bishop Cruz lang ang nakakaalam ng katotohanan, kaya kailangan niyang hanapin ang sarili niyang katotohanan nang hindi naniniwala sa ibang bersyon ng kwento. Sinabi ni Castor kay Tito na siya ang huling pag-asa ng kaharian, kaya hindi siya dapat mahulog sa kamay ng imperyo. Ipinahayag ni Tito na iniligtas siya ng ama, at may dahilan din siya para nakawin din ang Pandora Box. Bukod dito, naniniwala siyang may dahilan ang kanyang ama upang protektahan ang mata ni Maiko, kaya siya ay magiging isang obispo at mahanap ang katotohanan. Hindi nagtagal, sinabi ng mga bulaklak kay Labrador na si Fra ay nahatulan ng kamatayan, at si Taika ay nabigla nang marinig ito. Kaya sinabi sa kanya ni Castor na si Fra ay nakakulong sa Dungeon of Light para sa paggamit ng Worsfield.
Sa kabilang banda, sinabi ni Besting sa arsobispo na ang kriminal na nakaligtas sa pag-atake ay masyadong mahina para sa pagtatanong, ngunit nakumpirma na si Frau ang may hawak ng sandata ng Worsfeld. Ngunit kapag ang mga obispo ay direktang nakikipag-ugnayan sa mahina ng digmaan, nilalamon ng kadiliman ang kanilang mga katawan at tanging ang mga nagbili ng kanilang mga kaluluwa sa kadiliman at ang kanilang mga supling ay maaaring humipo sa gayong mga bagay ng walang proteksyon. Kaya nagtanong ang arsobispo kung kailan nadungisan si Fra. Hiniling niya sa kanya na magsabi ng paraan para iligtas siya, ngunit sinabi sa kanya ng arsobispo na ayaw ni Frau na maligtas. Hindi na niya magagamit ang bachelus at tinalikuran na niya ang pamumuhay bilang isang normal na obispo. Pinagbawalan siya ng papa na ibunyag ang eksaktong dahilan, ngunit sinabi niya kay Bastian na ang simbahan ay protektado ng isang hadlang at ang pinakamalakas na digmaan ay nabigo, ay walang kapangyarihan sa harap nito. Kaya't ang hadlang ay malamang na nasira ng mga taong may kakayahang gumamit ng bakulus, at upang maipakita na ginamit ni Frau si Worsville, ibang membro ng simbahan, ay tiyak na sinira ang hadlang. Ibig sabihin may traidor sa simbahan. Nagmamadaling dumaan si Tito sa mga kanal, desperado na iligtas si Fraal, na laging nandyan para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit hinatulan ng kamatayan si Fra, at pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa ganoong kapalaran. Determinado siyang tumulong, humingi si Tito ng tulong kay Rezet, at ginabayan niya ito sa mga daanan na puno ng tubig patungo sa Dungeon of Light kung saan nakakulong si Fra. Habang lumalangoy sila, tumatakbo sa isip ni Taito ang mga tanong tungkol sa sitwasyon ni Frau. Ang presyon ng tubig at ang kanyang galit na mga pag-iisip ay nagsimulang bumagsak sa kanya na nagpapahirap sa paghinga. Nang maramdaman ang kanyang pakikibaka, tinulungan siya ni Rosette na mabawi ang kanyang lakas, na hinimok siyang magpatuloy. Nagpatuloy sila sa pagsulong, na lumalim sa maze ng mga kanal hanggang sa itinuro ni Rosette ang lokasyon kung saan nakakulong si Fra. Pagdating sa piitan, sinubukan agad ni Tito na lusutan ang pader gamit ang kanyang Zephen. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang paulit-ulit na pagtatangka, ang hadlang ay hindi nagbubunga. Kinakabahan siya at pag-aalala habang iniisip kung ano ang magagawa niya. Bigla niyang naramdaman ang pag-abot ni Frau Zephen sa kanya. Sa pamamagitan nito, nagpadala ng mensahe si Fra na humihimok kay Taito na umalis. Sinabi niya na ito ang kanyang labanan upang harapin at dapat tumuon si Taito sa kanyang sariling mga problema. Natigilan si Tito. Hindi niya maintindihan kung paano siya yayain ni Frau na umalis, lalo na ngayong nasa panganib ang kanyang buhay. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Frau, ngunit tumanggi si Tato na iwanan siya. Lalo niyang itinulak ang sarili, hindi natitinag ang kanyang determinasyon sa kabila ng mga hadlang. Ang kanyang Zephan ay patuloy na humahampas sa dingding, sinusubukang humanap ng paraan. Halo-halong galit at kalungkutan ang naramdaman niya sa pagpupumilit ni Frau na hawakan ito ng mag-isa, ngunit hindi nag-alinlangan ang kanyang pasya na tumulong. Kalaunan ay nagpahayag ng pasasalamat si Frau sa mga pagsisikap ni Taito, ngunit ipinaliwanag na ang pagtakas ay magpapatunay lamang ng mga hinala laban sa kanya. Kung tatakbo siya, mamarkahan siya nito bilang isang taksil at hindi niya hahayaang mangyari yon. Hiniling niya kay Tego na umalis nang wala siya at nagtiwala na makakahanap siya ng paraan sa kanyang sarili. Nag-aatubili, napagtanto ni Tego na ang kahilingan ni Fra ay nagmula sa isang lugar ng pangangalaga, pagiging hindi makasarili, kahit na ito ay nakakabigo sa kanya. Bago pa makapagtalo pa si Taito, inalok siya ni Frau ng Volume 3, Chapter 17 of the Bible, isang kilos na nagdulot ng pagkalito kay Taito. Ang regalo ay nagdala ng isang tahimik na mensahe ng pananampalataya at paghihikayat. Binati ni Frau si Taito ng magandang kapalaran para sa kanyang mga hamon sa hinaharap na hinihimok siyang magtiyaga. Ang kanyang alindog at kumpiyansa ay nagniningning kahit na sa ganitong kagimbal na mga pangyayari. Nakaramdam ng matinding emosyon si Taito, ngunit tumanggi siyang sumuko ng buo. Ipinangako niya sa sarili na hindi ito ang huling pagkakataong makikita niya si Fra. Bagamat wala siyang pagpipilian, kundi ang umalis sa ngayon, tahimik siyang nangako na babalik at ililigtas siya, anuman ang mangyari. Sa isang huling sulyap, umiwas si Titor, dala ang parehong pag-asa at determinasyon sa kanyang puso. Sa kanyang pagbabalik, naalala ni Tito kung paano sinabi ni Mikage sa kanya noon na hindi siyang umingiti. Kaya nang tanungin siya kung paano gawin yon, sinagot ni Mikage na kailangan niyang lumuwag ang kanyang mga kalamnan sa mukha at tataas siya kung madalas siyang ngumiti. Kaya agad siyang tumalikod at binigyan ng pilit ng ngiti si Frau at mumiti ito pabalik sa kanya. Lumabas si Tito sa kanal na nangangako sa sarili na hinding-hindi mo hahayaang mamatay muli ang isang taong malapit sa kanya. Hindi nagtagal ay binigyan siya ni Hakari ng tuwalya at ipinaalala sa kanya na nangako silang gagawin ang lahat ng magkapares, ngunit tumakbong mag-isa si Tito. Tumingin siya sa mga mata ni Taito at sinabi sa kanya na nagbago ang tingin sa kanyang mga mata at ibig sabihin ay nagsimula na siyang magtiwala muli sa simbahan. Sinabi sa kanya ni Akira na makikipagtulungan siya sa kanya upang mahanap kung sino ang huwad na nag-frame sa kanilang pinakamamahal na Bishop Fra at sa lalong madaling panahon ay pareho silang nagsanib-sanhi upang magtulungan.